May 3 lalaki sa isang opisina. 2 sa kanila ay aalis para uminom ng beer at sinasabi nila sa ikatlong lalaki, "Hoy, gusto mo bang sumama?" Pero sabi niya, "Hindi, kailangan kong manatili at tapusin itong trabaho." Kawawa naman, napuyat siya ng husto, nagrereklamo tungkol sa dami ng kanyang trabaho at kung gaano siya kalungkot. Tapos, nang paalis na siya, hindi niya napansin na pula na ang ilaw trapiko at boom, nabangga siya ng kotse. Sumunod na eksena ay nagpapakita ng isang lalaki na may hawak na bata, pareho silang kumikinang ng kakaibang asul na ilaw. Lipat sa batang ito na nagngangalang Shin na nagtatago sa gubat sa likod ng mga palumpong, sinusubukang manghuli. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumislap ng berde, at pinapaputukan niya ng mahika ang ilang hayop. Basta na lang silang bumabagsak na patay, ang mga bata, nagtalon-talon sa tuwa, kasi nakahuli siya ng 2 manok at isang buong baboy ramo. Kaya nagpakilala ang batang ito bilang Shin Wolford, 8 taong gulang, at ginamit niya ang kanyang mahika para paglahyuan ang kanyang lugar na pinagkunan ng huli. Nakatira si Shin sa gubat kasama ang kanyang lolo na si Merlin Wolford. Grabe, naalala pa ni Shin ang kanyang nakaraang buhay sa mundo sa Japan, kahit hindi niya maalala kung paano siya namatay. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang lolo na si Merlin. Yun pala, sinagip ni Merlin si Baby Shin mula sa isang karwaheng inatake ng demonyo. Muling pinalitaw ni Shin ang mga hayop gamit ang mahika, at sobrang humanga ang lolo sa kanyang mga kasanayan. Binanggit ni Shin na, hindi tulad ng dati niyang mundo, ang lugar na ito ay may totoong mahika, at tinuruan siya ni Merlin. Sa kanya ang lahat tungkol doon. Pinakikiusapan ni Merlin si Shin na magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagsunog ng isang tumpok ng kahoy. Pumikit si Shin, inisip ang isang bowl ang apoy, at boom, pinaputok ito mula sa kanyang mga kamay. Nagliyab ang kahoy at lubos na humanga si Merlin. Masaya si Shin dahil hindi na niya kailangang sabihin ang lahat ng nakakahiyang mga salamangka at bulong para gumana ang kanyang mahika. Sa sandaling yun, may 2 taong lumapit at tuwang-tuwa si Shin. Si Lola Melita at G. Michelle pala. Sinabi ni Merlin kay Shin na dapat din siyang matuto tungkol sa mga gamit pang mahika at pag-eespada, hindi lamang mahika. Sinimulan ni Lola Melita na pag-alitan si Shin dahil sa pangangaso ng baboy ramo, sinasabing napakadelikado nito. Lumalabas na kaibigan ni lolo niya si Lola Melita, at nagbabahagi siya sa kanila palagi. Sabi ni Shin, hindi ito delikado para sa kanya, kasi mayroon siyang mahiwagang gear na ginawa namin kasama. Pero iniisip pa rin ni Lola na ang isang 8 taong gulang ay hindi dapat manghuli ng mga baboy. Sinusubukan ni Merlin na kalmayan siya, sinasabing napaka-skillful ni Shin sa magic at kilala niya ang gubat ng mabuti. Samantala, si Michael, ang lalaking kasama ni Lola, ay nagsasabing kailangan niyang gawing mas mahirap ang combat training ni Shin, at si Shin ay parang, hindi pwede yun. Lumipas ang 2 taon, si Shin ay ngayon 10, at si Merlin ay dinadala siya sa panghuhuli ng mga demonyo. Ipinaliwanag ni Merlin na ang magic ay nasa lahat ng bagay sa kanilang mundo, at lahat ng nilalang ay makakagamit nito, pero kailangan nilang kontrolin ito. Kung mabaygo sila, nagiging marahas at nagiging mga demonyo. Mukhang nakipaglaban si Merlin sa isang taong naging demonyo at muntik ng sumira sa isang buong bansa. Itinuturing pa rin siyang bayani doon, kaya nagsimula silang manghuli. At tinuruan ni Merlin si Shin kung paano hanapin ang mga demonyo gamit ang isang bagay na tinatawag na search magic. Sabi niya, ikalat ang iyong mga kapangyarihang mahika sa buong gubat, at kapag nadikit ito sa isa pang kapangyarihang mahika, mararamdaman mo ito. Nagbabala si Merlin na napakahirap gawin maliban na lang kung mahusay ang iyong kontrol sa mahika, pero bago pa man siya matapos magpaliwanag, ginagawa na ito ni Shin. May mga sinag ng kulay lilang liwanag na lumabas sa kanya sa buong gubat, at namangha si Shin na nararamdaman niya ang lahat ng konektado sa mahika, pati si Lola Melita. Nagulat si Merlin na nakuha agad ni Shin ang mahika ng paghahanap sa unang subok niya. Bigla, nararamdaman ni Shin ang madilim at masamang enerhiya sa kagubatan, at kinumpirma ni Merlin na isa itong demonyo. Nagmadali sila papunta doon at nakita ang isang malaking nilalang na parang lobo na may pulang mata at napapalibutan ng madilim na enerhiya. Sinubukan ni Merlin babalaan si Shin, pero bago pa siya matapos, nabunat na ni Shin ang kanyang mahiwagang espada. Itinulak siya ng kanyang encantedong bota habang sinugod niya ang demonyo, hinagupit ito, at madaling natalo.
Nakatayo lang si Merlin doon na nakanganga. Pinuri niya si Shin sa perpektong pagtalo sa demonyo, at si Shin ay tuwang-tuwa na matagumpay ang kanilang pangangaso. Nang tanungin ni Merlin tungkol sa mahika sa kanyang bota at espada, nahihiyang iniwasan ni Shin ang tanong. Nang gabing yun sa hapunan, buong pagmamalaking ikinwento ni Merlin kay Lola Melita at Michelle kung paano napatumba ni Shin ang isang pulang grizzly na nabahira ng demonyo ng mag-isa. Namangha si Lola sa kanyang kahangahangang mahika at kasanayan sa espada. Labis din siyang humanga sa kanyang kasanayan sa pag-enkanto, sinasabing alam niya ang mga ito sa orihinal na wika. Nagtataka siya kung si Shin ay maaaring mula sa ibang mundo. Sinabi ni Merlin na hindi mahalaga kung saan nanggaling ang bata, masaya lang siya na itinuturing siya ni Shin na lolo niya. Inamin ni Merlin na itinuturing niyang apo si Shin, at ngumiti si Lola, sinasabing nadarama niya ang parehong paraan. Kinabukasan, bumagsak si Shin pagkatapos magsanay kasama si Michelle, na pinagpapawisan siya lalo mula nang magsimula ang paghahanap. Dumating si Merlin at sinabi kay Shin na kailangan nilang mag-usap. Maya-maya, nakaupo sa ilalim ng puno, malungkot na umamin si Merlin na hindi niya tunay na apo si Shin at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi nito sa kanya. Sabi naman ni Shin, parang alam ko na yan. Flashback time. Nakita natin kung paano natagpuan ni Merlin si Shin. Napadaan siya sa isang bukid kung saan maraming tao ang pinatay ng isang demonyo. Habang tumutulong na ilibing sila, nakarinig siya ng isang sanggol na umiiyak, nagmadali siya, binuhat ang sanggol, at gumawa ng isang spell para pakalmayan ito. Balik sa kasalukuyan, sumingit si Shin at nagtanong kung yung pulang grizzly bear na pinatay nila ay yung parehong demonyo na umatake sa kanyang mga magulang. Nagulat si Merlin, at umamin si Shin na umaasa lang siya na yun nga para sana nakaganti siya sa kanyang mga magulang. Tinanong niya kung saan ba talaga galing ang kanyang mga magulang, pero sabi ni Merlin masyado silang nasira para makilala. Humanga si Merlin kung gaano kalman si Shin sa pagtanggap ng lahat. Ipinaliwanag ni Shin na dahil hindi niya maalala ang kanyang mga magulang, at saka, andyan naman si Merlin bilang kanyang lolo. Napakilig si Merlin dito. Dagdag pa ni Shin na nandyan din si Lola, Melinda, at Ginoong Michelle, kaya hindi siya nakaramdam ng pag-iisa. Nagpasalamat siya kay Merlin sa pag-ampun sa kanya, na ikinaiyak ni Merlin. Sa pag-iyak habang sinusubukan siyang patigilin ng napapahiyang si Shin. Pagkalipas ng 5 taon sa bahay ni Shin, maraming tao ang nakaupo sa paligid ng isang mesa kasama sina Merlin, Lola Melinda, G. Michelle, at ang 15 taong gulang na si Shin. Itong lalaking ito, si Dezim, na tinatawag ni Shin na Tito Diz, ay itinataas ang kanyang baso at pinupuri si Merlin. Ipinagdiriwang nilang lahat ang 15 kaarawan ni Shin. Nagpanukala siya ng toast, at itinaas ng lahat ang kanilang mga baso, ngunit nag-uusap sina Lola at Merlin tungkol sa kung gaano na lumaki si Shin. Tanong ni Dezim kung ano ang mga plano ni Shin ngayong siya ay nasa hustong gulang na. Litong-lito si Shin, dahil hindi pa siya nakakalabas ng gubat o nakakagawa ng anumang plano. Sabi niya na iisip niyang pumunta sa bayan, pero nang tanungin siya ni Dezim kung ano pa, wala pa ring alam si Shin. Sumingit ang 2 bisita sa mesa, isang lalaki na nagngangalang Siegfried Marquez at isang babae na nagngangalang Christina Hayden. Tinanong ni Siegfried si Shin kung ano ang gusto niyang gawin, at iminungkahi ni Christina na sumali sa hukbo ng kaharian dahil natuto siyang lumaban kay Sir Mikkel o maging isang mangangaso ng demonyo. Isa pang bisita, isang negosyante na nagngangalang Tom Hogg, ang nagkwento sa kanya tungkol sa samahan ng mga mangangaso ng demonyo. Ipinaliwanag ni Tom na nakakakuha ng gantimpala ang mga mangangaso ng demonyo sa pagpatay sa mga demonyo. Nagulat si Shin na malaman na ang pangangaso ng demonyo ay isang totoong trabaho. Iminungkahi ni Siegfried na maaari ring maging negosyante ng kagamitan sa mahika si Shin at mag-enchant. Tapos, may sinabi siyang bastos tungkol sa mga babae habang kumikindat kay Shin. Sinaman siya ng tingin ni Christina, at nagkatinginan sila ng masama. Gulat si Shin nang marealize niya na kailangan niyang kumita ng pera at matutunan kung paano ito gamitin bilang isang adulto, at ang negosyante. Sumigaw si Tom sa sobrang gulat, nang marealize na hindi pa nakakapag-shopping si Shin. Kinumpirma ito ni Shin at sinabi na hindi pa siya nakakapag-shopping, na ikinagulat ng lahat sa mesa. Sumigaw si Granny Melita kay Merlin nang nahihiya nitong aminin na nakalimutan niyang turuan si Shin ng mga karaniwang gawain, na ikinagulat nilang lahat.
Sa sandaling yun, na-realize ni Shin na wala siyang natutunan kundi mahika. Sabi ni Merlin, huwag daw kayong mag-alala, sigurado daw siya na magiging maayos ang lahat. Sige mga pre, tignan niyo to. Pumunta sila sa isang napakagulong lugar sa gubat para sa pagsasanay ng mahika, at dumating si Shin kasama ang lolo niya at buong grupo. Sabi ni Merlin, isa daw ito sa mga orihinal na lugar ni Shin para sa kanyang spell, at sina Tom at Granny Melita ay humanga talaga at pinuri si Shin. Ipinaliwanag ni Merlin na narito sila para sa isang demonstrasyon ng mahika dahil sisirain nito ang lahat kung saan man nila ito gawin. Sinabi niya kay Shin na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya, kaya ipinikit ni Shin ang kanyang mga mata, nag-focus ng mabuti, at lumikha ng isang nakakabaliw na asul na apoy. Bumagsak ang mga panga ng lahat dahil wala pa silang nakitang ganito. Tapos ginawa pa ni Shin ang apoy na mas malaki at pinapasabog ito sa bundok na ito. Boom! Ang pagsabog ay napakalaki kaya tumalsik pabalik ang lahat. Nang mawala ang alikabok, wala na ang buong bundok. Mayroon na lang malaking hukay kung saan ito dating naroon. Lumilingon si Shin para makita ang lahat na gulat. Sinuway ni Lola Melita si Merlin, hinawakan siya at tinanong kung bakit hindi niya tinuruan si Shin na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sinusubukan ni Merlin na ipagtanggol ang kanyang sarili, tulad ng, mabilis matuto ang bata, gusto ko lang makita kung ano ang kaya niyang gawin, ngunit hindi pumapayag si Lola. Sinusubukan ni Shin na pakalmayin siya, ngunit ibinaling din niya ang kanyang galit sa kanya. Kalaunan, bumalik sila sa bahay sa paligid ng mesa. Nag-aalala si Merlin tungkol sa pagpapadala kay Shin sa ang mundo pagkatapos ng nakakabaliw na demonstrasyon na yun. Napakalakas lang talaga ng mahika niya. Pinag-usapan nila itong lahat at nagkasundo, masyadong mapanganib na hayaang makawala si Shin sa lipunan. Tapos iminungkahi ni Decium na ipasok si Shin sa akademya ng mahika na ito, pero nagdududa si Merlin na gusto lang niyang gamitin ang kapangyarihan ni Shin. Nanumpa si Decium na hindi niya gagamitin si Shin para sa mga bagay na pangmilitar, nangangako na parang pamilya na niya si Shin, nang tanungin ni Shin kung ano ba ang akademya ng mahika. Ipinaliwanag ni Decium na ito ay isang espesyal na paaralan para sa mga may talento sa mahika sa kabisera ng kaharian. Sinabi niya kay Shin na makakatulong ito sa kanya na malaman kung ano ang kulang sa kanya at makakilala ng ibang bata na kaedad niya. Tinanong ni Merlin kung ano ang iniisip ni Shin, at gustong-gusto naman ng bata. Nag-alok si Decium na tumulong sa mga ayos, pero binabalaan si Shin na kailangan pa rin niyang kumuha ng pagsusulit, dahil ang paaralan ay batay sa husay, hindi koneksyon. Doon napansin ni Shin na sinabi ni Decium, aking bansa, at tinanong kung sino talaga siya. Tumayo ng tuwid si Decium at bumulalas, ako si Decium von Earlshide, hari ng Earlshide. Nagulat si Shin, tapos sumingit si Christina, ay oo nga pala, kasama ako sa mga gwardya ng hari, at idinagdag ni Siegfried, isa akong mahikiro ng palasyo, narito rin para sa hari. Sobrang gulat si Shin, nagbiro siya kay Siegfried na nagalit naman, habang tumatawa si Christina, at nagsimula ang dalawang yun. Nagbabangayan na naman. Tapos biglang nabanggit ni Michelle na dati siyang Knight Commander. Hindi matanggap ni Shin ang lahat ng revelasyong ito. Tiningnan ni Lola Melioda si Merlin nang nakakunutang noo, napagtanto na wala siyang sinabi kay Shin. Tinanong ni Shin si Decium kung bakit pupuntahan ng isang hari ang kanyang lolo, at ipinaliwanag ni Decium na ang demonyong nakalaban ni Merlin ay isang Earlshide pala, ang unang demonoid na lumitaw sa kaharian. Dalawang grupo na ang nalipol sa pagtatangkang labanan ito. Bumalik ang kwento sa isang nasusunog na lungsod kasama ang batang Decium. Sobrang desperado ang bansa kaya nagpatawag sila ng mga estudyante para labanan ang demonyo, at si Decium, na nooy prinsipe pa lamang, ay binaliwala ang lahat ng babala at sumali sa laban. Nang malapit na ang demonyo, sana papatayin na sana siya, dumating si Batang Merlin at Melioda at nailigtas ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, tinapos ni Decium ang kanyang kwento, sinasabi kung gaano siya humahanga kay Merlin at Melioda. Sila ang naging mga bayani at kaibigan simula noon, at tinatawagan pa rin niya sila minsan. Nagtatanong siya kung iba na ba ang traito ni Shin sa kanya ngayon na alam na niyang siya ang hari. Sabi ni Shin, hindi naman, palagi ka lang naman tito sa akin, na ikinatuwa ni Decium. Pero pinoproseso pa rin ni Shin ang malaking balita na magtim ang kanyang mga lolo at lola. Tapos bumulala si Christina ng isa pang nakakagulat, higit pa sila sa team, mag-asawa sila.
Parang sumabog ang utak ni Shin sa puntong ito. Pagkalipas ng kalahating buwan, lumilipat si Shin sa kabisera, kasama si Merlin at Lola Meloda. Tinatanong niya kung gaano kalaki ang bahay nila, at sabi ni Merlin, bigay daw ng bansa, kaya siguro malaki. Humihingi ng paumanhin si Shin kay Lola sa pagkasama sa kanya, pero sabi niya okay lang kasi hindi naman daw siya basta-basta nagtitiwala na iwan ang lahat kay Merlin. Nang huminto ang kanilang karawahe sa tarangkahan ng kapital, humingi ng ID ang gwardya. Nang ipakita ni Merlin at Meloda ang kanila, nagulat ang gwardya, napagtanto niyang sila ang mga maalamat na bayani. Sumugod ang napakaraming tao, sobrang excited na makilala sila. Nagmamakaawa si Merlin sa gwardya na bilisan, at nang tanungin ng lalaki kung sino si Shin, ipinakilala siya ni Merlin bilang kanilang apo. Nabigla ang gwardya, sa wakas nakarating sila sa isang napakalaking mansyon sa kabisera. Hindi makapaniwala si Shin kung gaano ito kalaki. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang buong linya ng mga staff na nakauniporme na bumati sa kanila nang may sobrang paggalang, tinatawag siyang Master Shin, nagpakilala ang punong mayordomo na si Steve, punong katulong na si Marika, at punong kusinero na si Collar. Sobrang nagulat si Shin sa VIP treatment, kahit na parang naiirita ang kanyang mga lolo't lola sa sobrang pag-aasikaso. Sinabi ni Merlin kay Shin na maglibot sa bayan habang inaayos nila ang mga gamit sa bahay. Naglalakad-lakad si Shin sa bayan at bumili ng mansanas, sobrang excited sa kanyang unang bailang gamit. Pagkatapos maglibot ng ilang oras, tumigil siya sa isang sulok para magpahinga nang marinig niya ang boses ng isang babae. Nakita niya ang tatlong lalaki na nanggugulo sa babae na halatang gustong makaalis sa kanila. Lumapit si Shin at tinanong ang babae kung ginugulo siya ng mga lalaking ito. Sumigaw siya na oo, ginugulo nga siya. Binalingan si Shin ng tatlong lalaki at nagkunwaring sila pa ang tama o kung anuman. Sinabihan sila ni Shin na mga maniaki sila na nambibiktima ng mga babae. Sabay-sabay siyang sinugod. Sumuntok ang dalawa, pero naiwasan ni Shin at pinabagsak sila sa isang suntok bawat isa. Naglabas ng kutsilyo ang ikatlong lalaki, pero ibinagsak siya ni Shin sa lupa na parang wala lang. Dali-daling lumapit ang babae para tingnan kung okay lang si Shin, at sinabi niyang okay lang siya. Tapos dumating ang isa pang babae at nagpasalamat kay Shin sa pagtulong. Kapag tinitignan siya ni Shin, lubos siyang nabibighani sa kanyang ganda. Sobra siyang natigilan kaya nasigaw niya na napakaganda niya, na ikinahiya niya ng todo. Sige, pagkatapos mailigtas mula sa mga nakakatakot na lalaki, nakipagkita si Shin sa mga babae sa isang kafe. Ang isa na napaligiran kanina ay nagpakilala bilang Maria von Messina, at ang kaibigan niya ay Cecilion von Claude. Sinabi rin ni Shin ang kanyang pangalan sa kanila. Medyo nagrereklamo si Maria na kaya nilang labanan ang mga lalaking iyon kung kaya nilang gumamit ng mahika. Nang tanungin ni Shin kung nag-aaral sila sa Akademya ng Mahika, ipinaliwanag ni Maria na malapit na silang mag-exam para makapasok. Sabi ni Shin, ay, ako rin. Nagulat si Maria dahil akala nila nag-eensayo siyang maging kabalyero o kung ano. Nakipagkaibigan agad si Shin, nakikipagkamay at sinasabing magiging kaklase sila kung papasa sila. Hinawakan ni Maria ang kamay niya at nagbiro na siya ang makakakuha ng pinakamataas na marka, na ikinatawa ni Shin. Pero nung sinusubukan niyang makipagkamay kay Cecilion, nahihiya ito at hindi makapagsalita. Inasar siya ni Maria hanggang sa hinawakan din ni Cecilion ang kamay ni Shin nang nakapikit. Ipinagpatuloy ni Maria ang usapan at nalaman niyang kara-rating lang ni Shin sa kabisera. Tuwang-tuwa siya at sinasabing bumalik na rin sa bayan ang pantas na si Merlin at ang guro na si Melida. Sabi ni Shin, oo, may narinig ako tungkol doon, na ikinag. Iniisip ni Maria na hindi siya interesado. Todo puri siya bigla tungkol sa kung paano nila tinalo ang demonyo at mga bayani sila ng bansa. Nahihiya si Shin kasi ang twist, wala siyang ideya na kausap niya ang apo nila. Napansin ni Cecilion na kakaiba ang kinikilos ni Shin at tinanong kung okay lang siya. Akala lang ni Shin na sobrang tagahanga ni Merlin at Melida si Maria at sumang-ayon naman si Maria. Binanggit pa niya na kukuha rin ng entrance exam ang apo nila at kinikilig siya na makakasama niya ito sa paaralan. Muli, wala siyang kamalay-malay na kausap niya mismo ito. Binayaran ni Shin ang inumin nila at umalis, kahit na gustong magbayad ng mga babae. Pagkaalis niya, nagkwentuhan sina Maria at Cecilion tungkol sa kanya.
Sobrang cool, malakas at mapagkumbaba daw siya ayon kay Maria. Tangulang ng tango si Cecilion habang nagpapantasya tungkol sa kanya. Nang pabirong tanungin ni Maria kung pwede ba niyang angkinin si Shin, biglang natauhan si Cecilion at sumigaw ng, hindi pwede. Tumawa si Maria at inasar siya na may gusto kay Shin. Inamin ni Cecilion na bumibilis ang tibok ng puso niya dahil kay Shin at gulat na gulat si Maria. Araw ng pagsusulit sa pagpasok. Nagulat si Shin sa dami ng mga estudyanteng dumating. Umaasa siyang makita muli si Cecilion at tinitignan niya ang listahan ng may bastos na boses na nagsabing tumabi siya. Nang hindi siya pinansin ni Shin, hinawakan siya ng lalaking ito sa balikat. Malaking pagkakamali, binaliktad siya ni Shin at pinilipit ang braso sa likod niya. Sa kanyang likod, nagmamakaawa ang lalaki na pakawalan siya at pinakawalan naman siya ni Shin, sinasabing siya ang nag-umpisa. Galit na nagpakilala ang lalaki bilang Kurt von Ritzberg, na parang may dapat ikabahala roon. Wala namang pakialam si Shin at nagpakilala rin. Nagsimulang magtawanan ang mga nanunood habang sumisigaw si Kurt tungkol sa pagiging malaking tao raw niya sa himpapawid. Bago pa lumala ang sitwasyon, may sumingit na lalaki at binabalaan si Kurt na huwag abusuhin ang kanyang kapangyarihan, dahil labag daw ito sa utos ng hari. Agad na umurong si Kurt, nakikilala kung sino ang lalaki. Nagpakilala ang bagong lalaki kay Shin bilang August von Earlshade, o Og sa madaling sabi. Napagtanto ni Shin na anak ito ni Theodis at isinigaw niya ito, na ikinagulat ng lahat. Akala ni August nakakatawa na tawagin ng ibang tao ang tatay niya na Tito Dis at sinabi kay Shin na magpinsan daw sila. Tuwang-tuwa silang nagtatawanan habang tinitingnan sila ng lahat dahil parang close na close sila sa isa't isa. Malapit sa kanila, nakita sila ni Maria at Cecilion. Nagtataka si Maria kung bakit ka-close ni Shin si August, samantalang hindi naman kilala ni Cecilion kung sino si August. Napansin din ni Maria si Kurt at sinama niya ito ng tingin, dahil hindi siya natutuwa na sumusubok din itong pumasok sa paaralan nila. Naganap ang paulit na pagsusulit at pagkatapos, ang praktikal na bahagi. Ipinaliwanag ng isang babaeng guro na susubukin nila ang kanilang mga kakayahan sa mahika. Nasa sabik si Shin na makita ang ibang bata na kaedad niya na gumagamit ng mahika, pero nang magsimula ang mga estudyante na malakas na bumigkas ng mga spell at magpakita ng sa walang gaanong kahusayang mahika, talagang napapahiya si Shin para sa kanila. Nang turn na ni Shin, binabalaan siya ng guro na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nagpasya siyang gumamit ng asul na apoy na mahika, at gulat ang lahat na kaya niya itong gawin ng walang pagbigkas. Ipinadala niya ang akala niyang maliit na asul na apoy sa target, ngunit nagdulot ito ng malaking pagsabog na nagpatalsik sa lahat at binalot sila ng alikabok. Pinagalitan siya ng guro, pero sabi ni Shin, nagpigil pa nga ako. Sobra, napagdesisyonan ng mga guro na gawin siyang top scorer dahil sa sobrang lakas ng kanyang mahika. Kinabukasan, nakapaskil na ang mga resulta. Parehong pumasa sina Shin at August. Nang kunin ni Shin ang kanyang uniforme, sinabihan siya na may depensibong mahika ito at hindi niya ito dapat pakialaman. Maliban na lamang kung muling gayumahin ito ng kanyang lola Melita. Sa halip, nagpasya si Shin na siya na mismo ang gagawa. Sinabi rin sa kanya ng babae na kailangan niyang maghanda ng talumpati bilang nangungunang iskor, na hindi niya gusto. Sabi ni August, tradisyon daw yun at hindi siya matutulungan. Nalungkot si Maria dahil hindi siya ang nakakuha ng nangungunang iskor, habang humanga naman si Cecilion sa kamanghamanghang mahika ni Shin. Sinubukan ni Maria na kausapin ni Cecilion si Shin, ngunit masyado siyang nahihiya. Samantala, nagagalit si Kurt dahil hindi siya nakapasok sa nangungunang klase, sinisisi si Shin at nagsumpa ng paghihiganti. Maya-maya, tiningnan ni Shin ang gayuma ng kanyang uniforme at nagpasya na pagandahin pa ito. Gamit ang pambura ng lapis, inalis niya ang orihinal na mga spell at nagdagdag ng kanyang sariling napakalakas na gayuma. Nang ipagdiwang niya na gumana ito, biglang sumulpot si Lola Melita at nagulat sa kanyang ginawa. Sa araw ng seremonya, nagbabala si Melita kay Shin na huwag magsalita tungkol sa kanyang uniforme. Naghiyawan ang mga tao nang makita nila sina Merlin at Melita. Kinakabahan si Shin sa kanyang talumpati at kinukulit siya ni August, kaya mas lumala. Pumasok ang mga bagong estudyante na may palakpakan at nalaman ni Shin na parehong maharlika sina Maria at Cecilion, bagaman nahihirapan siyang paniwalaan na si Maria ay maharlika, na ikinainis niya.
Nang tawagin ng guro si Shin sa kanyang buong pangalan para sa talumpati, nagulat sina Maria at si Silayon nang sa wakas ay matanto nila kung sino talaga siya. Nagbigay si Shin ng isang kahangahangang talumpati habang nakatitig sa kanya si Kurt nang may galit. Pagkatapos noon, ang kanilang guro na si Alfred Marquez ay malugod silang tinanggap sa klase. Maya-maya, sinabi ni Maria kay Shin na may lalaking nanggugulo kay si Silayon, na ikinagalit ni Shin, at nag-alok itong tulungan siya. Noon din ay sumulpot si Kurt at inutusan si Silayon, tinatawag siyang kanyang kasintahan. Kahit na tinanggihan niya ang panliligaw nito sa maraming pagkakataon, patuloy pa rin siyang tinatakot nito. Sinubukan siyang hawakan, ngunit tinabig ni Shin ang kamay nito. Nanginginig sa takot si Silayon habang nangako si Shin na poprotektahan siya. Nagbanta si Kurt na ipatatanggal sa trabaho ang kanyang ama, dahil mas mataas ang posisyon ng kanyang ama, na ikinanginig ni Silayon sa takot. Sa sandaling yun, dumating si Prinsipe August at, sinisigawan ng galit si Kurt, pinapagalitan siya sa pagtatangkang gamitin ang posisyon ng kanyang ama para manakat ng iba. Nagbanta siya na ipatatalsik ang ama ni Kurt sa kanyang trabaho sa koanihan ng pananalapi. Nagmamakaawa si Kurt sa takot bago siya paalisin. Nagpapasalamat si Silayon kay Prinsipe August sa kanyang tulong. Kinukulit ni August si Shin sa paraan ng pagtatanggol niya kay Silayon, na ikinahiya ni Shin at Silayon. Binabalaan ni Shin si Silayon na mag-ingat kay Kurt. Pagkatapos ay inaanyayahan niya ang tatlo sa kanyang bahay, at tinanggap ni Maria sa gitna ng pananabik na makilala ang kanyang mga idolo. Sa sandaling yun, sinasamahan ni Prinsipe August, sina Julius von Littenheim at Thor. Lumitaw si von Flegel at nag-alok na sumunod sa kanya. Ngayon sa bahay, ipinakilala ni Shin ang kanyang mga kaklase sa kanyang mga lolo at lola, ngunit hindi maitago ni Maria at ng iba pa ang kanilang pananabik na makilala ang dalawang alamat. Ikinwento ni Shin sa kanyang mga lolo at lola ang tungkol sa sitwasyon ni Silayon. Humingi siya ng pahintulot na baguhin ang pagkaengkanto sa uniforme ni Silayon. Nagbabala si Lola Mel Oda na ang pagkaengkanto ay isang espesyal na bagay, dahil ang uniforme ni Shin ay naging isang pambansang yaman na antas ng pananggalang at nagtanong kung itinuturing ni Silayon ang kanyang sarili na karapat-dapat dito. Nanginginig si Silayon at sinabing hindi siya karapat-dapat na tanggapin ito. Agad niyang inamin na sinubukan niyang samantalahin ang kabaitan ni Shin. Sina Maria at Silayon, humingi ng paumanhin sa pagtatangkang gamitin si Shin para lutasin ang kanilang problema. Natuwa si Lola Mel Oda na nagsabi siya ng totoo. Bagamat naguguluhan si Shin dahil hindi niya maintindihan, pinayagan ni Lola Mel Oda si Shin na tulungan si Silayon, at natuwa siya dahil wala siyang pakialam na gamitin siya nito. Humingi ng paumanhin si Lola Mel Oda sa pagsubok kay Silayon, at nagyakapan silang dalawa habang lumuluha. Namangha si Merlin kung paano nalaman ni Lola Mel Oda ang tungkol kay Silayon at pinuri niya ito. Pinagtanto rin niya kay Shin na ang kanyang mga anteng-anteng ay napakalakas at mahalaga. Lahat ay napatitig kay Shin sa pagkamangha habang sinusulat niya muli ang anteng-anteng sa uniforme ni Silayon. Nagbabala siya na ang proteksyon ay hindi umaabot sa mga lugar na hindi natatakpan ng uniforme, kaya kailangan pa rin niyang mag-ingat. Nagbabala si Desium kay Shin na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa kapangyarihan ng pag-engkanto para maiwasan ang gulo sa militar. Napagtanto ni Shin ang lawak ng kanyang kakayahan at agad itong pinagsisihan. Ikinatuwa naman ito ni Lola Mel Oda at Merlin, dahil yun ang unang beses niyang nagpakita ng pagsisisi. Inengkanto ni Shin ang lahat ng uniforme ng kanyang kaibigan maliban kay Maria dahil tumanggi siya. Sinabi niyang ayaw niyang magdala ng ganoong kabigat na sikreto dahil ito ay isang pasanin. Masayang nagpasalamat si Silayon kay Shin sa pagtulong sa kanya, at nag-alok siyang ihatid siya pauwi araw-araw. Ipinakita ni Shin sa kanyang mga kaibigan ang kanyang magic gate habang iniengkanto niya ang isa at inaakay sila sa kagubatan kung saan siya lumaki. Namangha silang lahat sa kanyang salamangka sa teleportasyon habang patuloy niyang ipinapaliwanag kung paano ito gumagana pero walang nakakaintindi. Sinasabi niya kay Silayon na kailangan niyang pumunta sa bahay nito para magamit ang kanyang salamangka sa tarangkahan para maihatid siya pauwi araw-araw. Naguguluhan pa rin sina Maria at ang iba pa sa mga paghahayag na ito. Napagtanto nilang kulang pa rin si Shin pagdating sa sentido komon, pero hindi pa rin niya ito maintindihan. Kaya umalis na si Shin papuntang eskwela, nagpapalam sa kanyang mga lolo at lola.
Dumaan siya para sunduin si Sisi Lion, at sa kanilang paglalakad papuntang eskwela, ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa salamangka sa paghahanap habang nagpapasalamat naman si Sisi Lion. Sa eskwela, nakasalubong ni Shin si August na nagbibiro na naman. Nagpapalamig ang lahat ang silid-aralan hanggang sa pumasok si Teacher Alfred at biglang tumahimik ang lahat. Maya-maya, ipinasyal sila ni Alfred, at nag-uusap sina August at ang kanyang kasamang si Julius tungkol sa pagsali sa mga club. Tuwang-tuwa si Julius sa isang study group tungkol sa body language, kaya sabi ni August, "Sige, go for it, bro," at sobrang excited si Julius. Hindi makapagdesisyon si Shin tungkol sa mga club, kaya iminungkahi ni August na gumawa na lang siya ng sarili niyang club, at sang-ayon si Alfred sa ideyang yun. Tapos itong mga estudyanteng sina Lynn, Alice, Yuri, at Tony ay excited sumali sa club ni Shin. Ipinapaliwanag ni Alfred ang buong proseso ng pagbubukas ng club at nag-aalok na maging tagapayo nila. Gusto rin ni Sisi Lion na sumali. Nagbubuhos na ng ideya ang lahat. Gusto ni Alice ng isang club tungkol kay Merlin at Melida, pero sabi ni Alfred, meron na raw niyan. Iminungkahi ni Lynn na tawagin nila itong Ultimate Magic Study Group, kung saan magpapraktis sila ng mahika kasama si Shin bilang tagapagturo. Sa tingin ng lahat ay astig ito, pero nagtataka si Shin kung seryoso ba talaga sila sa pangalan na yon. Walang nakikinig sa kanya at pinabalik na sila ni Alfred sa klase. Samantala, nag-uusap ng seryoso si Haring Desium tungkol sa mas madalas na paglitaw ng mga demonyo sa kaharian. Iniisip ng lalaking ito na si Dominic Gaster na may nagpapakana nito, dahil kumakalat ang mga demonyo sa paraang hindi nakakakuha ng atensyon. Sumasang-ayon si Desium, kailangan nilang imbestigahan, at sinabi kay Dominic na gamitin ang samahan ng mga mangangaso ng demonyo para sa trabaho, at noong gabing yun sa Ritzburg Estate, ang tatay ni Kurt ay halos mawala ng kontrol, sumisigaw kay Kurt dahil ipinatawag siya ng hari dahil sa ginawa ni Kurt na pagyayabang ng kapangyarihan sa eskwelahan. Wala talagang respeto si Kurt. Tinabig pa nga ang kamay ng kanyang tatay at sinasabing espesyal siya, habang nakatulala lang sa gulat ang kanyang tatay. Ang mga mata ni Kurt ay nagiging nakakatakot, habang sinisisi niya si Shin sa lahat. Napuno na ang tatay niya, itinumba siya, at sinabi sa mga gwardya na ikulong siya sa kanyang silid. Kinabukasan sa eskwelahan, sinabi ni August sa lahat na si Kurt ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay. Tinanong ni Shin kung bakit ang sama ng ugali ni Kurt, at ipinaliwanag ni Thor na hindi naman siya palaging ganun. Gaya niyan, nagbago siya matapos magsimulang tumambay sa lab ni Mr. Strom. Itong Strom na ito ay lumipat sa akademya, sinasabing pinalaya siya mula sa imperyo. Nabanggit ni August na sa simula pa lang, tingin nilang lahat kay Strom ay kainahinala, kaya umiwas sila kahit nang inimbita niya sila sa kanyang lab. Tinukoy ni Thor na baka bulag si Strom dahil may takip ang pareho niyang mata, pero gumagamit siya ng espesyal na mahika para maramdaman ang mga bagay sa paligid niya. Nagiging kainahinala si Shin sa buong sitwasyon. Dumalaw si Mr. Strom kay Kurt sa Ritzburg Estate. Malugod siyang tinanggap ng nanay ni Kurt, nag-aalalang-alala sa anak niya at umiiyak tungkol dito. Hindi niya napansin ang masamang ngiti ni Strom habang nagmamakaawa siya na tulungan si Kurt, hindi niya alam na siya pala ang dahilan ng problema. Pumunta si Strom sa kwarto ni Kurt, nakita niya itong nakahiga doon at miserable, at kinutya niya ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang madilim na kapangyarihan para hipnotisahin at kontrolin ang isip ni Kurt, na ang mga mata ay naging pulang-pula na parang nasa trance ito. Umalis si Strom na labis na nasisiyahan sa kanyang kasamaan. Kalaunan sa kantina ng paaralan, sinabi ni August kay Shin na hindi na niya kailangang maging escort ni Cecilian dahil grounded si Kurt. Mukhang dismayado si Cecilian, ngunit nag-alok si Shin na samahan pa rin siya sa paglalakad papunta sa paaralan araw-araw, at tuwang-tuwa siya doon. Inasar sila ni August, at silang dalawa ay napahiya. Binanggit ni August na mabuti na sinasamahan ni Shin ang mga babae pauwi para sa kaligtasan, at si Shin ay parang, "Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya kong hanapin ang kahit sino gamit ang salamangka ko sa paghahanap." Hindi sila naniniwala sa kanya. Kaya binanggit ni Shin ang pangangaso ng demonyo at salamangka sa paghahanap. Nagdududa pa rin si Thor, kaya tinanong ni Shin kung nakapangaso na ba siya ng demonyo. Sabi ni Thor hindi pa, at ipinaliwanag ni Shin kung ano ang pakiramdam ng salamangka ng demonyo.
Nang tanungin ni Lin si Shin kung nakapangaso na siya ng mga demonyo, sinabi niya na nakapatay siya ng isang malaking demonyo noong 10 taong gulang pa lamang siya, at nagulat ang lahat. Kalaunan, naglalakad si Shin at ang kanyang mga kaibigan galing sa klase at pinag-uusapan ang mga study group nang biglang nakaramdam si Shin ng masamang kapangyarihan malapit sa kanila. Lumingon siya at nakita si Kurt na napapaligiran ng apoy at negatibong enerhiya. Si Kurt, inaatake sila ng bowl ang apoy, pero mabilis na kinakalingan ni Shin ang kanyang mga kaibigan gamit ang mahika. Sinabi niya kay August at Cecilian na mag-focus ng mahika sa pamamagitan ng kanilang mga uniforme para tulungan siya. Naapula nila ang apoy, pero napansin ni Cecilian na napaso ang kamay ni Shin. Sinabi niya na huwag mag-alala, at humandar ang kanyang auto-healing spell. Napagtanto nila na seryosong sinusubukan silang patayin ni Kurt. Nagsimulang sumiklab si Kurt sa mga kulay lilang apoy, at napansin ni Shin at August na wala siyang kontrol. Nagbago si Kurt sa isang pangit na nilalang na may maitim na pulang mga mata. Nagiging demonyo siya na may nakapalibot na masamang pulang enerhiya. Sinabi ni Shin kay August na ilabas ang lahat habang haharapin niya si Kurt ng mag-isa, pero tumanggi si August. Iginiit ni Shin na sila'y basta humadlang sa kanya. Ayaw umalis ni Cecilian kay Shin, pero hinihila siya palayo ni Maria. Humihingi ng tulong si August habang humaharap si Shin kay demonyo Kurt. Sumugod si Kurt kay Shin, pero tinamaan siya ni Shin ng atake ng asul na apoy na nagpatamba kay Kurt. Tumayo ulit si Kurt at tinawag si Shin, na ikinagulat ni Shin dahil ayon sa kanyang lolo Merlin, hindi dapat nakakapagsalita ang mga demonoid. Sinubukan ni Kurt na patayin si Shin, pero tinamaan siya ni Shin ng kidlat. Napagtanto ni Shin na hindi pa ganap na nagiging demonyo si Kurt at iniisip niya na baka mapigilan niya ang proseso sa pamamagitan ng pagkontrol sa mahika ni Kurt, pero biglang nag-ipon ng lakas si Kurt para sa isang pagsabog na kayang sumira sa buong paaralan. Napagtanto ni Shin na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang pigilan si Kurt. Sumugod siya gamit ang kanyang espada at pinutol ang ulo ni Kurt. Nakaramdam ng matinding lungkot si Shin dahil ngayon lang siya nakapatay ng tao. Nagmadali ang kanyang mga kaibigan para tingnan siya, gulat pa rin na nakapatay siya ng isang demonoid. Nakatayo lang si Shin at iniisip kung may iba pang paraan para mailigtas si Kurt, habang si Mr. Strom naman ay nasa bubong ng eskwelahan, at nagmamalaki tungkol sa kanyang eksperimento. Iniisip ni Shin kung madali bang maging demonyo, pero sinabi ni Thor na tanging mga bihasang salamangkero lang ang makakagawa nun. Tapos, binigla ni Shin ang lahat. Ang pagbabago ni Kurt ay malamang nagawa-gawa lamang. Gulat na gulat ang lahat, kaya sina Shin, Maria, Cecilian, August, at ang kanyang mga bodyguard ay bumalik sa bahay ni Shin kung saan, naroon si Haring Desyum na nakikipag-usap sa mga lolo't lola ni Shin. Sumaludo ang gwardya ng hari kay Shin at sinabi sa kanya na siya ang makakatanggap ng unang pagkilala. Habang tuwang-tuwa sina Shin at ang kanyang grupo, hindi natuwa sina Lolo Merlin at Lola Melida. Ipinaalala nila kay Desyum ang kanyang pangako na huwag gamitin si Shin para sa mga pampulitikang laro. Ipinaliwanag ni Desyum na ang balita tungkol sa paglitaw at pagkatalo ng demonyo ay kumalat na sa buong kaharian. Ipinangako niya na ang parangal ay tunay, katulad ng natanggap ni Merlin at Melida dahil sa pagpatay ng mga demonyo. Iginigiit niya na hindi niya hayaan ang sinuman na samantalahin si Shin. Sabi ni Merlin, sige lang, pero kung sisirain mo ang pangakong ito, aalis kami sa kahariang ito nang mas mabilis pa sa pagbigkas mo ng oops. Yumuko si Desyum, at sinabi ni Merlin sa kanya na hindi dapat madaling yumuko ang mga hari. Nag-aalala pa rin si Lola na baka mapasama si Shin sa gulo. Kinabukasan, hinahatid ni Shin sina Cecilian at Maria sa eskwelahan, at nagtuturo at nagbubulungan ang mga tao tungkol sa kanya. Nagchichismisan ang tatlong babae malapit doon kung sino ang magiging kasintahan ni Shin, at namumula si Cecilian sa pagmamalaki. Humingi ng paumanhin si Shin sa lahat ng atensyon, pero ayos lang kay Cecilian, kaya natuwa si Shin. Samantala, dinudumog ng mga estudyante si Teacher Alfred, nagmamakaawang sumali sa club ni Shin. Hindi pinapadali ni Alfred ito. Ang taas ng pamantayan na itinakda niya sa mga entrance exam at mga kailangan tungkol sa mahika ng espasyo. At doon sa mesa, pinag-uusapan ni Haring Desyum kasama sina Dominic at ang pinuno ng Security Bureau na si Dennis Willard ang tungkol sa demonyo.
Sinabi niya na ang demonyo ay gawa lamang at inutusan silang magtulungan sa investigasyon. Pagbalik sa club ni Shin, ipinakilala ni Teacher Alfred ang dalawang baguhan, sina Mark Bean at Olivia Stone. May-ari ng panaderia ang pamilya ni Olivia at inimbita niya ang lahat, samantalang gumagawa naman ng mga armas ang pamilya ni Mark. Gusto ni Shin na pagawa kay Mark ng espada, pero aminado si Mark na nag-aaral pa lamang siya. Humanga si Mark sa espada ni Shin, ngunit ipinaliwanag ni Shin na ang kanyang mahika ang nagpapadama nito, hindi ang mismong talam. Nag-alok si Mark na subukang gumawa ng mas mahusay na isa para sa kanya. Nang alukin ni Shin na hilingin kay Lola na tulungan si Yuri sa kanyang mahika, hinawakan ni Yuri ang kanyang kamay sa tuwa, na labis na nagpaselos kay Cecilian. Sa mansyon ng Wrightsburg, sinusuri ng mga investigador ng Security Bureau na sina Alt Lakerman at Carlos Bale ang mga bagay-bagay. Nabalitaan nila na may guro na bumisita kay Kurt bago siya tuluyang nagpakademonyo, kaya sinusundan nila ang impormasyong yun patungo sa kwarto ni Strom. Napansin ni Alt ang sensory magic ni Strom at nagtanong tungkol sa kanyang mata. Nagkwento si Strom ng isang nakakaawang kwento tungkol sa pagiging mula sa isang marangal pamilya kung saan may sumubok pumatay sa kanya pero nasira lang ang mga mata niya. Binilito ni Alt at inalok pa siya ng posisyon para pag-aralan ang katawan ni Kurt na tila naging demonyo. Pumayag naman si Strom. Maya-maya, sina Shin at ang kanyang grupo ay nasa kantina, at nag-aalala si Shin tungkol sa kanyang espada. Gusto niya ng manipis na talam pero nag-aalala siya tungkol sa tibay nito. Sabi ni Alice, bumili na lang siya ng bago kung masira, pero sabi ni Shin, hindi kaya ng allowance niya. May naisip si Tony na napakagandang ideya na gustong-gusto ni Mark, kaya plano nilang puntahan ang pagawaan ni Mark. Nagdesisyon si Maria na puntahan na lang ang panaderia ni Olivia. Samantala, dinala ng mga investigador si Strom sa patio at iginiya siya pababa sa ilalim ng lupa. Sorpresa! Isang bitag. May mga armadong gwardya, paligiran siya. Ibinunyag ni Alt na nagkamali si Strom sa pagbanggit sa pangalan ni Kurt kahit hindi ito naipahayag sa publiko. Tumawa lang si Strom na parang kontrabida at umamin na nag-eeksperimento siya sa mga tao. Bigla, naglalakad sina Shin at mga kaibigan ng boom, sumabog ang mga pader. Sumugod sila at nakita si Strom na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Alt. Sinabi ni Alt kay August na masama si Strom at tumakbo. Ipinagyabang ni Strom na ginawa niyang demonyo si Kurt nang humugat si Shin ng kanyang espada at sumugod. Nagulat si Strom sa lakas ni Shin at nang maghagis si Shin ng kidlat sa kanya, lumutang si Strom sa ere, na nagpagulat kay Shin. Gumamit si Shin ng ang kanyang mahiwagang bota para tumalon at hiniwa si Strom gamit ang kanyang espada, pagkatapos ay tinamaan siya ng asul na apoy. Nagalit si Strom at lumikha ng malaking pagsabog na nagpatamba kay Shin. Sa gitna ng kaguluhan, nabali ang takip sa mata ni Strom, nagpapakita ng pulang mata. Isa siyang demonoid na may isip pa rin. Nagulat si Shin pero umatake ulit. Akala ni Strom na nananalo siya hanggang sa sorpresahin siya ni Shin ng sinag ng init na sumunog sa kanya habang sumisigaw siya at naglaho. May dalawang lalaki na pumasok. Ipinakilala ni Dominic ang isa bilang si Rupert Oldgren, kapitan ng dibisyon ng mahika ng korte. Tinanong ni Rupert kung paano nagawa ni Shin ang nakakabaliw na mahika at ipinaliwanag ni Shin na ginamit lang niya araw para lumikha ng mga sinag ng init. Lahat ay humanga. Sinusubukan ni Shin na ipaliwanag ang siyensya sa likod nito, pero walang nakakaintindi. Class Eco Shin. Nagdududa pa rin siya, iniisip na baka hindi talaga natalo si Strom. Pagkatapos gumamit ng banyo si Maria sa bahay ni Shin, hinihila siya ni Lola Meloda para alamin ang tungkol sa relasyon ni Shin at Cecilion. Ibinulgar ni Maria na gustong-gusto nila ang isa't isa, pero walang umaamin, kaya hindi pa sila opisyal. Habang pinapanood silang magkwentuhan, nabanggit ni Maria na baka si Shin ang unang pag-ibig ni Cecilion. Habang papunta ang barkada sa tindahan ng tatay ni Mark, Beanworks, lutang na lutang si Shin kakaisip kay Strom. Sinabi niya kay August na iniisip niyang nagpanggap si Strom na kamatayan sa pagsabog na yun at maaaring buhay pa. Labis na nag-alala si August at sinabihan si Shin na kunin ang anumang sandata na kailangan niya. Sinasakop ito ng pamilya ng hari dahil si Shin lang ang makakapagpabagsak kay Strom. Sa tindahan, sinalubong sila ni Mark at nakita nila si Olivia doon ng pagkaaga-aga.
Hinayla siya ng mga babae palayo, nagkikalisyan at handang magtsismisan. Tinawag ni Mark ang kanyang ama, si Harold Bean, na nagsimulang sumigaw hanggang sa ibinulalas ni August na siya ang prinsipe. Nagulantang ang lahat, yumuyuko, at pagkatapos ipinakilala ni August si Shin bilang apo ng matalinong lalaki. Doble ang gulat, tuwang-tuwa si Harold na magpanday ng sandata para sa isang bayani. Samantala, sa kastilyo ng Bluesfia Empire, nagpaplano si Emperor Harold na atakihin ang Earlshide. Sabi ng isang lalaking nagngangalang Zest sa kanya na may mga demonyong nagpapakita sa Earlshide, at tumawa lang ang emperador na parang kontrabida. Iniisip niya na pagkakataon na niya ito para sakupin ang Earlshide at umalis pagkatapos maging napakasama kay Zest. Pagbalik sa Beanworks, ipinaliwanag ni Shin kung ano ang kailangan niya para sa kanyang sandata. Habang sila ay paalis, nag-alok siyang bilhan si Sisilayon ng ilang gamit. Tuwang-tuwa siya sa pag-aakalang romantikong regalo ito, pero nilinaw ni Shin na ang ibig niyang sabihin ay mga gamit na pananggalang sa mahika. Nakakahiya, nakita ng lahat kung gaano siya napahiya, maliban kay walang kamalay-malay na Shin, na sa wakas ay naintindihan din at humingi ng paumanhin. Nang tingnan nila ang mga gamit, hinihiling ni Sisilayon kay Shin na pumili ng isang bagay, at pinili niya itong napakagandang singsing. Ang paraan ng pagsuot niya nito sa kanyang daliri ay nagpapakilig sa kanya ng labis. Hinawakan niya ang kanyang kamay at nangako na poprotektahan siya ng singsing, kaya sobra siyang namula. Sa araw ng seremonya ng paggawad kay Shin sa maharlikang kastilyo, kinakabahan siya ng husto. Nang bumukas ang mga pinto at inanunsyo ang kanyang pangalan, naghiyawan ang mga tao. Gulat na gulat si Shin, wala siyang ideya na ganoon pala ito kalaking bagay. Lumuhad siya sa harap ni Haring Desium, na pinuri siya sa pagpatay sa demonyo at binigyan siya ng medalya. Pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ng hari ang kanyang koneksyon kay Merlin at kay Shin, ibinubunyag ang isang pangako na ginawa niya kay Merlin na nag-iiwan kay Shin na lubos na nagulat. Kinabukasan, sinubukan ni Shin, Maria, at Sisilayon na umalis ng bahay niya ngunit pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang napakaraming tagahanga. Mabilis na sinarado ni Shin ang pinto at gumamit ng mahika ng pagbubukas daan para makapunta sila sa eskwela, muntik pa siyang bumangga kay Yuri. Namangha sina Tony at Lin sa mahika ng pagbubukas daan, at ipinaliwanag ni Shin na ito ay mahika ng paglilipat, hindi teletransportasyon. Nag-alok siyang ituro sa kanila kung paano ito gumagana. Sa kanilang silid-aralan, sinabi ni Shin sa lahat na kailangan nilang palakasin ang kanilang mga kakayahan. Gusto niyang malaman kung gaano karaming kapangyarihan ng mahika ang kaya nilang kontrolin, at hiniling kay Maria na gumawa ng pananggalang. Masyadong mahina ang pananggalang niya, kaya hiniling niya kay Sisilayon na paganahin ang kanyang pananggalang gamit ang singsing na kanyang ibinigay sa kanya. Lumilikha siya ng 2 patong ng harang na nagpapahanga sa lahat. Ipinapaliwanag ni Shin kung paano ginamit ni Strom ang depensibong mahika para hadlangan ang atake niya. Para ipakita sa kanila ang kanilang dapat na abutin, ipinapakita ni Shin ang bahagi ng kanyang mahikang kapangyarihan. Isang sinag ng kulay ubing liwanag ang sumabog sa paligid nila, na nag-iiwan sa kanila na lubos na namamangha. Sumasang-ayon silang lahat na magsanay ng pagkontrol sa mahika araw-araw na parabang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Sa imperyo ng Bluesfia, lumalabas na buhay si Strom at nagpapagaling. Ipinadala niya si Zest para manmanan ng taguan ni Earl. Sinabi sa kanya ng isang babaeng nagngangalang Maria na palihim na naghahanda ang imperyo ng Bluesfia para sa digmaan, at ang masamang plano ni Strom ay ganap na gumagana. Ginagamit ni Shin at ng grupo ang mahika ng gate para makabalik sa bahay niya, kung saan nila nakita si Merlin at Lola Melida. Tuwang-tuwa ang mga babae. Tumawa si Merlin nang ipaliwanag ni Shin ang tungkol sa paggamit ng gate magic para maiwasan ang maraming tao, at sinabing malapit ng humupa ang kasikatan. Nang banggitin ng mga estudyante na nag-aaral sila mula kay Shin, tinanong nila kung si Merlin ba ang nagturo sa kanya ng mahika. Ipinaliwanag ni Merlin na iba ang paraan ni Shin ng pag-iisip tungkol sa mahika, nakatuon sa parehong proseso at resulta. Ipinakita ni Merlin ang kanyang sariling gate magic na ikinagulat ni Shin, at inamin na natutunan niya ito mula sa mga guhit ni Shin. Hinikayat niya ang lahat, na sinasabing kung magsisikap sila, baka magawa rin nila ang ilan sa mahika ni Shin. Nang gabing yun, pinuri ni Lola Melida si Merlin dahil natuto siya ng gate magic para lang
Hindi na sana mararamdaman ni Shin na iba siya sa mga kaibigan niya. Kinabukasan sa eskwela, nakita ng lahat si Lin na balot ng benda dahil sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang mahika. Nag-aalala sila na baka may nasira siya, pero ipinaliwanag niya na ang tatay niya ay mahikiro sa korte na may silid pagsasanayan sa bahay. Tinawag siya ni Shin na ang walang pigil na magical girl, na ikinatuwa naman niya. Maya-maya, bumisita si Shin sa Beanworks, kung saan ipinakita sa kanya ni Harold ang prototipo ng sandata, isang espada na may tanggal na talam na ideya ni Tony. Nagdala si Shin ng mga aksesorya para sa mga kaibigan niya bilang regalo, na ipinangakong lalagyan niya ng mahika para sa proteksyon. Nang imungkahi ni August na gawing maramihan ng espada para sa militar, sinabi ni Shin na kailangan niya ang pahintulot ni Tony. Dahil ideya niya ito, binanggit ni August na nag-aalala siya na baka magkaroon ng digmaan sa Blue Sphere Empire, kaya kinakabahan sina Thor at ang iba na baka sila ay makuha para lumaban. Sinubukan silang panatagin ni August at sinabi na hindi nila pipilitin si Shin na lumaban, pero mariing sinabi ni Shin na kung may mapahamak sa kanyang mga kaibigan, lalaban siya para protektahan sila, kaya gaman ang pakiramdam ng lahat. Sa base camp ng Blue Sphere Empire, kung saan si Emperor Harold ay talagang nagwawala sa kanyang tent, naninira ng mga gamit. Kaya ang totoo, nakipagdigma ang Blue Sphere sa Earlshide dahil may ibinigay na impormasyon si Zest tungkol sa mga demonyong nagwawala doon. Akala nila abala ang Earlshide sa pakikipaglaban sa mga demonyo, pero hindi, ang Earlshide ay dumating ang hukbo at tuluyang winasak sila. Galit na galit ngayon ang emperador, iniisip na ginamit sila ni Zest. Pero teka, biglang dumating ang isang mensahero na nagsasabing inaatake ng mga demonyo ang kanilang kabisera. Sabi ng emperador, kalimutan na ito, kunin ang ating mga tropa at bumalik sa bayan para harapin ang gulo. Samantala, sa kampo ng Earlshide, nag-uusap sina Rupert at Dominic tungkol sa pagtalikod ng hukbong imperial ng Blue Sphere nang makatanggap sila ng balita na hinaharangan ng mga demonyo ang kanilang pagtugis. Sabi ni Rupert, parang tinutulungan pa ng mga demonyong ito ang Blue Sphere na makabalik sa kabisera ng Blue Sphere. Total na kaguluhan. Nagwawasak ang mga higanteng demonyong nilalang sa buong syudad, pinapatay ang lahat. At sino kaya ang naglalakad-lakad lang sa bangungot na ito? Si Strom at Miria. Mukhang tuwang-tuwa pa itong si Strom. Lumalabas na siya pala ang nagplano ng lahat para sakupin ang Blue Sphere. Ginawa na niyang demonoid si Miria, at gustong-gusto naman niya ang bago niyang kapangyarihan. Ikinukwento ni Strom ang lahat ng plano niya para sa Imperial Army. At pagkalipas ng ilang araw, nakabalik na si Emperor Harold sa kanyang kastilyo, galit na galit dahil sinisira ng mga demonyo ang kanyang kabisera. Sinusubukan siyang pakalmeyin ng kanyang mga tauhan na sinasabing kaya na ito ng mga sundalo, pero nagalit siya, at inutusan silang ayusin ang lahat bago lumubog ang araw. Pagkaalis ng kanyang mga gwardya plot twist, nakita ng Emperor si Strom na nakatambay sa kanyang trono. Nagulat ang emperador nang ikinandado ni Strom ang pinto at pinasabog siya gamit ang isang mahiwagang pagsabog. Pagkalipas ng 3 araw, naglalakad sina Rupert at Dominic sa natitira sa kabisera ng Blue Sphere. Lubos na nasira ang lugar, walang natirang buhay. Ipinaliwanag ni Dominic na sinalakay ng mga demonyo ang lungsod, at nang bumalik ang hukbong imperial, napuksa rin sila. Bigla, nakarinig sila ng nakakatakot na boses sa hamog. Si Strom. Ipinagyayabang ng kontrabidang ito ang pagiging sanhi ng lahat ng pagkawasak, at nagpapasalamat sa kanila sa pagpapahina sa hukbong imperial, kaya naging madali ang kanyang pag-atake sa kabisera. Labis na natakot sina Dominic at Rupert nang matuklasan nila si Strom. Ginawang mga nilalang demonyo ang lahat ng nakaligtas sa lungsod. Ilang araw pagkatapos sa Earlshide Castle, ikinukwento ni Dominic kay Haring Disium at sa kanyang gabinete ang buong detalye ng kanilang pagtakas, at nagkakagulo silang lahat para mag-isip ng plano para talunin si Strom. Sa academy naman, ipinaalam ni Alfred sa mga estudyante ang tungkol sa digmaan at inanunsyo na magkakaroon sila ng pinagsamang pagsasanay kasama ang mga estudyante ng Night Training School para paghandaan ang anumang mangyari. Pagkatapos ng klase, nagtipon ng lahat para pag-usapan ang balita. Napansin ni Shin na sobrang nag-aalala ang kanyang mga kaibigan, at inamin nila na lagi silang inaasar at pinagsasalitaan ng masama ng mga estudyante ng Night Training School. Kumbinsido si Maria na mas magaling ang mga salamangkero kaysa sa mga kabalyero, at sinubukan ni Shin na pakalmeyin ang lahat, pero sila ay
Gaya ng, madali para sa iyo na sabihin, magaling ka sa parehong mahika at espada. Nang banggitin ni Shin na sinanay siya ni Michael, lahat sila ay nagulat. Ipinaliwanag ni Thor na si Michael ay tinatawag na Sword Saint. Sa totoo lang, walang mas magaling sa espada kaysa kay Michael Colling. Iniisip nila na ang mga estudyante sa gabi ay malamang na naiinggit lang kay Shin. Nang maglaon noong araw na iyon sa labas ng mga tarangkahan ng kapital, ang mga estudyante ay hinati sa mga grupo. Nag-uusap sina Shin at ang kanyang grupo nang mapansin siya ng ilang kabalyero mula sa malayo at nagsimulang sumigaw ng mga panlalait. Sina Shin, Cecilion, August, at Maria ay nakasama ang 4 na kabalyero mula sa Knight Military Institute. Pangunahing upuan na si Christ Lloyd, pangalawang upuan na si Miranda Wallace, kasama sina noon Curtis at Kent McGregor. Tinanong ni Shin kung mayroon na ba sa kanila na nakapatay ng demonyo, at nagulat sila, sinasabing nagmamayabang siya. Sinusubukan lang ni Shin na magtulungan silang lahat, pero patuloy pa rin siyang kinukuyog ng mga kabalyero hanggang sa pumagitna si August. Talagang dismayado si August sa kanila dahil hindi sila marunong makipag-isa at pinagsabihan sila. Sinabi niya kay Shin na huwag na lang sumama sa paghahanap ng demonyo, sinabing kaya na yun ang mga kabalyero nang walang tulong ng mga salamangkero. Lahat sila ay sumang-ayon at yumuko, na mukhang talagang awkward. Malalim sa kagubatan, naghihintay silang 8 sa kanilang tagapayo nang banggitin ni August na ipinadala sila sa mas mapanganib na lugar dahil sa kanilang kakayahan, ibig sabihin mas maraming pagkakataon na makasalubong ang mga demonyo. Biglang may tumawag sa pangalan ni Shin. Ito ay, ang mga taga-sundo ng hari, Siegfried at Christina. Pakiusap ni Shin na maging mabait sila, pero agad silang nagtatalo gaya ng dati. Agad na dinumog ng lahat ng babae si Siegfried habang dumagsa ang mga lalaki kay Christina. Sabi ni Cecilion kay Shin na sikat ang mga tagapayo na ito sa eskwelahan. Nagtungo silang lahat sa mas malalim na bahagi ng kagubatan para manghuli ng mga demonyo, habang ipinaalam ni August sa mga tagapayo na nagpumilit ang mga kabalyero na mag-isa silang manghuli para patunayan ang kanilang sarili. Sumang-ayon sina Siegfried at Christina na magandang karanasan ito para matuto. Hindi sigurado si August kung naiintindihan ni Maria ang punto ng pagsasanay dahil galit na galit siya sa mga kabalyero, pero tiniyak ni Maria sa kanya na naiintindihan niya. Lamandi si Siegfried kay Maria, ikinamula niya, at nakaramdam si Shin ng hiya para sa kanila, at nakita ni Shin na may demonyo sa malapit, at inabisuhan ni Siegfried ang mga kabalyero na maghanda. Isang demonyong baboy ramo ang lumitaw, at sumugod ang mga kabalyero, pero agad silang natalo sa loob ng ilang segundo. Nang sumugod ulit ang demonyo, hinugot ni Shin ang kanyang espada at pinugutan ito ng ulo sa isang malinis na saksak. Sinermonan ni Christina ang mga kabalyero dahil sa kanilang malalaking salita kanina at sinabi sa kanila na ito ang pinakamahinang uri ng demonyo. Nahihiya silang lahat habang lumapit si Cecilion para gamutin sila, na ikinagulat nilang lahat. Si noon, Christ, at Kent ay nagsimulang magpakitang gilas kay Cecilion, na ikinaselos ni Shin habang inaasar siya ni August tungkol dito. Maria at Miranda ay naiinggit din, nagtataka kung bakit hindi sila tratuhin ng mga lalaki sa parehong paraan. Biglang tinawag ni Siegfried ang atensyon ng lahat. Isang kawan ng demonyo ang papalapit. 2 estudyante ang tumakbo papalapit sa kanila, hingal na hingal, nagbabala na daan-daang demonyo ang dumarating. Nagpresenta si Shin na kaya niyang harapin silang mag-isa, kaya sinabi ni Siegfried sa lahat na tumayo sa likod ni Shin. Habang sumusugod ang kawan ng demonyo, naghanda si Shin habang ang iba ay nagulat, nakakita ng demonyong tigre na napakalakas. Ginunita ni Shin ang kanyang atake at boom, pinasabugan niya ang buong kawan ng asul na apoy, pinatay silang lahat sa isang bagsakan, lahat ay nakatayo doon na halos malaglag ang panga, lalo na ang mga kabalyero. Lumapit si Miranda para humingi ng paumanhin kay Shin sa inasta niya dati at basta na lang tinawag siyang boyfriend ni Cecilion, akala niya nagde-date sila. Dahil dito, parehong namula ng sobra sina Shin at Cecilion at nauutal sa pagtataka. Yung mga lalaking nanliligaw kay Cecilion kanina, biglang napagtanto na may namamagitan sa dalawa. Kaya ang mga bida natin, tuloy pa rin sa pagsasanay sa loob ng nakakatakot na gubat, at ayon, biglang sumulpot ang isang napakalaking demonyong oso. Pero teka, ang mga mahiko at kabalyero, nagtulungan na parang mga eksperto at madali nilang natalo ang demonyo.
At si Shin, inaalagaan si Miranda, pinuprotektahan niya ito, harang sa paligid niya habang naglalaban. Pagkatapos nilang talunin ang demonyo, lumapit si Cecilion, nag-aalok na pagalingin ng lahat gamit ang kanyang mahika ng panunumbalik. Proud sina Siegfried at Christina, nakikita na nagkakasundo na ang grupo. Hindi makapaniwala si Siegfried kung gaano gumaling ang lahat ng mga salamangkero, at nang banggitin ni Shin ang kanyang maliit na magic club kung saan siya nagtuturo sa lahat, sabi ni Siegfried, pwede ba akong sumali? Payag si Shin, pero biglang sumabat si August, sinasabi kay Siegfried na hindi siya pwedeng sumali dahil militar siya. Hindi nila pwedeng hayaan na makarating sa hukbo ang nakakabaliw na galing ni Shin sa mahika, dahil maaari itong magdulot ng malaking problema sa diplomasya. Sobrang nag-aalala si August na kung malaman ng mga kaharian ang tungkol sa mga kapangyarihan ni Shin, maaari itong magdulot ng malawakang digmaan. Nagtataka si Shin kung bakit magdudulot ng problema ang pagtuturo ng mahika, pero sabi ni August, ganito kasi, binalaan ko na ang lahat na huwag magpakita ng kanilang mahika, at pinapangako niya kay Shin na huwag ipagkalat ang kanyang mga pamamaraan sa labas ng kanilang grupo. Nagtataka si Siegfried kung paano ginagawa ni Merlin ang kanyang mahika, kaya tinawag ni August si Cecilion at Maria para ipakita ang kanilang kontrol sa mahika. Nag-focus silang mabuti at lumikha ng isang makapal na harang ng mahika na nagpabilib kay Siegfried, pero sinabi ni Maria na ang kanilang harang ay mas manipis kaysa kay Shin, kaya gulat na gulat si Siegfried. Ang dating gawin ni Siegfried, nagsimulang magpakyut kay Maria, na nagpula siya ng sobra. Habang tinatapos nila ang pagsasanay at bumabalik sa pasukan ng kabisera, lumapit si Miranda para magpasalamat kay Shin sa pagligtas sa kanya nung inatake sila ng demonyong oso. Samantala, iniisip ni Shin kung kamusta na kaya ang ibang kaibigan niya sa kanilang pagsasanay, biglang ipinakita si Mark, Tony, Julius, at Olivia kasama ang kanilang grupo. Mukhang nahihirapan sila, talagang hirap na hirap silang makisama sa mga knight. Lumalabas na may hindi pagkakaunawaan noon pa si Tony at ang knight na ito na nagngangalang Julio. Nang umatake ang isang demonyo, sinubukan itong harapin ng mga knight ng mag-isa at muntik na silang madaganan. Pero nailigtas sila ni Tony at ng mga mago. Gayunpaman, hindi pa rin sila nagkakasundo. Ganoon din ang sitwasyon kay Alice, Lynn, Yuri, at ang grupo ni Thor. Sukat na kasiraan. Patuloy silang minamaliit ng mga kabalyero hanggang sa umatake ang isang demonyo at bigong-bigo ang mga kabalyero. Iniligtas ng mga mahiko ang lahat, pero nawala ng kontrol si Lynn at hindi sinasadyang pinasabog ang lahat sa paligid nila. Naku, pagbalik sa daanan, tinanong ni Shin ang lahat kung kumusta ang pagsasanay, at lahat sila ay, lubhang hindi maganda, imposible ang mga kabalyerong yun. Nang tanungin ni Olivia ang tungkol sa grupo ni Shin, sinimulan ni Maria at August na tuksuhin siya at si Cecilion tungkol sa kanilang sandali sa gubat. Inamin ni Maria na nagkaroon naman sila ng magandang oras dahil napakamatulungin ni Shin. Nalulungkot si Shin, nag-aalala na nasira niya ang buhay ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng napakalakas na mahika. Biglang sabi ni August, ang bomba na pagkatapos ng pagtatapos, silang lahat ay ilalagay sa espesyal na pangangalaga dahil sa kanilang mga pinahusay na kakayahan. Humihingi ng paumanhin si Shin, pero tiniyak sa kanya ng mga kaibigan niya na masaya sila na tiyak ang kanilang kinabukasan. Sinusubukan ni August at Cecilion na pasayahin siya, at nagmamakaawa ang lahat kay Shin na patuloy silang sanayin kasama si August, nag-aalok na panatilihing maayos ang mga bagay. Ilang araw pagkatapos, dinala ni Shin ang lahat sa ilang para ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Tinipon sila ni August para sa isang seryosong usapan, hindi na sila mga ordinaryong tao, kaya may ibabahagi siyang mga lihim ng estado. Ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa mga demonoid na sinasakop ang imperyo at pumapatay ng lahat ng makita. Patuloy ang pagdami ng populasyon ng mga demonyo. Lumalago habang nagiging halimaw ang mga tao tulad ni Kurt. Iniisip ni Shin kung ano ang binabalak ni Strom. Iminumungkahi ni Shin na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa mahika sa pamamagitan ng isang training camp na nagpapasigla sa lahat. Napagdesisyonan nilang ang lugar ng hot spring ng pamilya ni Cecilion ay perpekto. Nang gabing yun, sinabi ni Shin sa kanyang mga lolo at lola ang tungkol sa camp. Sa tingin nila ay magandang ideya ito, ngunit hindi gusto ni Lola Melita ang buong boys and girls na walang nagbabantay, kaya nagpresenta siya at si Merlin na sumama. Pagdating ng bakasyon sa eskwela,
Umalis silang lahat para sa camp, nagpapasalamat kay Lola Melita at Merlin sa pagsama. Habang papunta, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa mga kabataan ni Lola noong gumawa siya ng itong mga astig at kaakit-akit na palamuti para sa mga pang-araw-araw na gamit. Bawat isa'y pinupuri siya habang si Shin ay napapaisip, parang hindi ganyan ang kilala kong Lola. Si Shin at Merlin ay nagbibiruan sa kanya. Maya-maya, nakaramdam si Shin ng enerhiya ng demonyo malapit, kaya huminto sila at nagpas siyang harapin ito. Gusto ng lahat na sumali, kaya nagbunutan sila para maging patas. Si Lin ang nanalo at humarap sa 12-dosenang demonyong lobo, pagkatapos ay lubos silang nilipol sa isang atake lang. Namangha ang lahat sa lakas niya. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa Claude, itong napakagandang bayan ng Hot Spring. Dinala sila ni Sisi Lion sa mansyon ng kanyang pamilya kung saan mainit silang tinanggap ng mga lingkod, siguro ay sobrang mainit, habang sila ay simulan ng pag-usapan ang masayang buhay ni Shin at Sisi Lion, na ikinakahiya nilang dalawa. Nang gabing yun sa paliguan ng mga lalaki, nagpasalamat si Merlin sa mga lalaki sa pagiging kaibigan ni Shin. Nagpasalamat si August kay Shin dahil itinuring siya nito bilang pinsan sa halip na prinsipe. Sinabi nilang lahat kay Merlin na si Shin ang nagpabago sa buhay nila para sa mas mahusay. Naging emosyonal si Shin at nagpasalamat kay Merlin sa pagpapalaki sa kanya. Samantala, sa paliguan ng mga babae, pinaghahambing ng mga babae ang kanilang mga katawan. Sina Maria at Alice ay naghahanap ng mga sikreto para magkaroon ng kurba tulad ng iba. Sinimulan silang tuksuhin ni Lola Meloda tungkol sa pagkakaroon ng mas maliit na dibdib kaysa kina Sisi Lion, Yuri, at Olivia. Naglulukohan sila at nag-uusap tungkol sa mga imbensyon ni Shin. Nagpapasalamat si Lola sa mga babae dahil kaibigan nila si Shin, pero sabi nila, kami nga ang mapalad, pinuprotektahan niya kami at tinuturuan ng mahika. Naantig si Lola at ipinahayag na siya at si Merlin ay magtuturo rin sa kanila, na ikinatuwa ng mga babae. Kaya kinaumagahan, si Merlin ay nagbibigay ng mga gabay sa lahat tungkol sa pagkontrol ng kanilang mahika, nagbibigay ng mga tips dito't doon, at syempre, nawawala na naman ng kontrol si Lin. Usual na kay Lin yun. Sumali si Lola Meloda sa pagtuturo sa kanila tungkol sa pag-enkanto ng gamit na may mahika. Masaya si Shin sa nangyayari sa kampo. Nagtuturo pa nga siya ng mahika sa ilalim ng pagbabantay ni Merlin at Lola. Alam ni Shin na kailangan niyang pagbutihin pa ang kanyang sariling kapangyarihan kung gusto niya ng kahit anong pagkakataon para pabagsakin si Strum. Nung susubukan na niya itong bagong spell, sabi ni Messina, lahat maglagay ng harang. Sinubukan ni Shin sabihin na ayos lang sila kahit wala, pero walang naniniwala. Tama nga naman, kasi tinamaan sila ni Shin ng sobrang nakatutok na asul na apoy na literal na nagpasabog at nag-iwan ng malaking hukay sa lupa. Lahat nakanganga gaya ng dati. Pinalo siya ni Lola Meloda sa ulo dahil sa kapabayaan niya sa nakakabaliw na kapangyarihan na yun. Pagkatapos nilang pag-usapan ang lumakas na mahika ni Shin at sinabi ni Maria na pabaya na naman siya, bumalik sila sa mansyon. Hinayla ni August si Shin sa tabi at humihingi ng tulong para sa gate magic para makapunta sa kastilyo para kumuha ng demonoid intel. Pero hulaan mo kung sino ang makakasalubong nila. Si Ellie, ang kasintahan ni August. Walang kamalay-malay si Shin na engaged na si August. Nagpakilala si Ellie ng pormal. Elizabeth von Coralie, pangalawang anak ni Duke Coralie at kasintahan ni Prince August. Sabi ni August, bakit ka pa nandito? At nagsimula silang magtalo dahil galit siya na iniwan sila ni May para magkampang. Tapos dumating itong batang babae na si May na sumisigaw kay August dahil iniwan siya gayong malaki siyang tagahanga ni Meloda. Napansin ni May si Shin at nagpakilala bilang nakababatang kapatid ni August. Sinabi ni Shin sa kanya na ituring na lang siya na parang nakatatandang kapatid at sila ay nagkasundo agad sila. Ipinapalam ng mga babae kay August na sasali sila sa kampo. Gusto man niya o hindi, nakuha pa nila ang pahintulot ng hari. Tutol na tutol si August dito. Pero ano ang magagawa niya? Pagbalik sa kampo, binabalaan sila ni August na mag-ingat at huwag makigulo sa ensayo. Naiinis si Ellie dahil palaging kasama ni August si Shin ngayon. Sabi ni Shin, "Oy, walang namamagitan sa amin." Pinapanatag naman siya ni August na sinasabing komportable lang siya kay Shin dahil tinatrato siya ni Shin bilang normal na pinsan, hindi bilang maharlika.
Tapos biglang sinabi ni August na, bukod pa rito, gusto ni Shin si Cecilion. Tinutulak niya si Shin na tanungin siya, sa halip na magsayang ng oras. Inaamin ni Shin na gusto niya pero hindi siya sigurado sa nararamdaman ni Cecilion. Ginagarantiyahan ni August na gusto siya nito, pero nag-aalala pa rin si Shin na baka ma-reject siya. Sinasabi ni August na dapat siyang magpakatapang at kumilos na. Pagbalik sa mansyon, ipinakilala nila sina Ellie at May sa lahat. Nabanggit ni Ellie na nag-uusap lang sila tungkol kay Cecilion at sinabi ni May na bagay sila, kaya parehong namula sina Shin at Cecilion. Nang makilala ni Lola Melida si May, tuwang-tuwa siyang makilala ang isang tagahanga. Pinagtitripan nila si Shin at biglang nasabi ni Cecilion na gusto niyang magkaroon ng mga anak ni Shin. Awkward. Tumakbo siya palabas na nahihiya. Ngayon napagtanto ni Shin na gusto nga siya. Gusto siya. Tinulak siya ni August at sumunod si Shin sa kanya sa labas. Pagkatapos ng ilang kabadong usapan at katahimikan, umamin na rin si Shin ng kanyang nararamdaman. Sabi ni Cecilion mahal din niya ito at tinanong siya kung pwede ba siyang maging girlfriend niya. Pumayag siya nang malapit na silang maghalikan. Lumabas ang lahat mula sa kanilang mga pinagtataguan. Buong grupo pala ay nagmamanman sa kanila, at mas lalong inasar sila ng lahat, lalo na ni August. Kinabukasan, nasa beach sila at nagpaprakti. Binigyan sila ni Shin ng isang magic ball na kanyang imbento at bumuo sila ng mga team, pinapasa ito gamit lamang ang mahika. Sobrang nagiging competitive ang lahat. Tapos, nawalan ng kontrol si Lin, nakakagulat, at nagpadala ng nagliliyab na bola diretso kina Ellie at May. Sumugod si Merlin para iligtas sila at nagalit ng husto si Lola Melida sa kanila. Humingi ng paumanhin sina Lin at Alice habang pinagsasabihan sila ni Merlin tungkol sa pagkontrol ng mahika bago sila pabalikan sa pagsasanay. Maya-maya sa mansyon, nagkukwentuhan ang lahat tungkol sa kanilang nakaraan. Lumalabas na nagkakilala silang lahat noong 5 taong gulang pa lamang sila sa isang party ng mga batang maharlika, habang si Shin ay nangangaso sa gubat sa parehong edad, parang batang gubat talaga. Ibinahagi ni na August at Ellie kung paano nila nakilala ang batang Ellie na 5 taong gulang, tinanggihan talaga ang prinsipe dahil wala siyang interes. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si August sa pagkukwento ng kanyang pag-ibig habang nagrereklamo sina Maria, Alice, at Lynn na hindi pa raw sila nagkaka-love life. Tinanong nila si Yuri kung nakipag-date na ba siya sa mga lalaki, pero ngumiti lang ito ng misteryoso. Nang marinig nilang paparating si Lola Melida, nagtago ang lahat. Bigla siyang pumasok na sumisigaw tungkol sa oras ng pagtulog pero nakita niyang walang tao sa kwarto. Samantala, nagtatago sina Shin at Sisilayon sa ilalim ng kumot nang biglang umungol ng hindi komportable si Sisilayon. Akala ni Shin ay nabibigatan ito sa kanya, pero napagtanto niya, ay naku, aksidente niyang nahawakan ng dibdib nito. Tumalon siya sa gulat at itinaas ang kumot. Nakita ito ni Lola Melida, lubos na nagkamali ng intindi, at nagalit ng husto. Muling nagsimulang tuksuhin ng lahat ang magkasintahan, habang si Lola Melida ay patuloy lamang na sumisigaw sa kanilang lahat. Kagabi, hindi nakatulog si Shin dahil iniisip niya ang nangyari kay Sisilayon sa ilalim ng kumot. Tapos nagkasalubong sila, at nagtitigan lang sila saglit bago nahihiyang magkamustahan. Sinabi ni Sisilayon kay Shin na kailangan niyang sumama sa kanya para hingin ng pahintulot ng kanyang mga magulang. Nag-teleport sila papunta sa Cloud Estate gamit ang magandang gate magic. Sabi ni Sisilayon, pasensya na at napadali ang pagpapakilala sa iyo sa mga magulang ko. Pero sabi naman ni Shin, ayos lang, magandang ideya nga iyon. Pumasok sila sa loob at nakilala ni Shin ang tatay niyang si Cecil. Si Von Claude at nanay na si Eileen Von Claude. Kahit sobrang kinakabahan siya, nagpakalalaki si Shin at sinabi agad sa kanila na gusto niyang ligawan si Sisilayon. Nakakagulat, hinawakan ni Cecil ang mga kamay ni Shin na tuwang-tuwa at nagpasalamat sa kanya sa pagpili sa anak niya. Si Eileen naman ay mas kalmado at sinabihan ang asawa na umupo. Sinabi niya na dahil ang anak ni Viscount si Sisilayon, kahit pangatlo siya, hindi siya basta-basta makipag-date, kailangan ikasal siya. Tinanong ni Eileen si Shin kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kasal, at hindi man lang nag-atubili ang lalaking ito. Sabi niya, handa na akong pakasalan si Sisilayon ngayon din. Binati ni Eileen si Sisilayon sa pagtupad ng mga pangarap niya. Maya-maya pa, nagsasanay ng mahika ang squad, literal na pinapasabog ang mga bundok sa ilang.
Sobrang gulat si Ellie, at si Shin naman parang, nagpapainit lang kami. Tinanong ni Merlin kung gusto sumali sa pagsasanay sina Ellie at Mai, pero si Ellie parang ayaw na ayaw, habang si Mai naman sabik na sabik subukan. Sinimulan turuan ni Merlin si Mai ng mga pangunahing kontrol sa mahika, at ang galing-galing niya kaya lahat ay nagulat. Nang makita ito, nagselo si Lin, sinubukan kontrolin ang mahika niya, pero pumalpak at nasabugan siya. Tumawa si Lola Meloda at inasar sina Alice at Lin tungkol sa dibdib nila. Sinaman nila ng tingin si Mai, tumakbo para magtago sa likod ni Shin, habang kinukulit siya ni August dahil kumakampi siya kay Shin. Samantala, sa imperial na kabisera ng Blue Sphere, nagpapahinga si Strom sa trono at tinatanong ang alipors niyang si Miria tungkol sa kanilang masasamang plano. Sinabi nito sa kanya na sinasalakay ng mga demonyo ang mga karaban, na nagdudulot ng kakulangan sa pagkain sa mga lungsod ng imperyo at nagpapahirap sa lahat. Tuwang-tuwa si Strom na nagkakagulo ang lahat. Sa kakahuyan naman, susubukan ni Shin ang bagong mahika. Nagpapanik ang lahat at naglalagay ng mga harang ng mahika para makasiguro. Sabi ni Shin, relax lang kayo, hindi ito mapanganib ngayon. Hindi sila naniniwala at itinaas pa ang kanilang mga harang. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, sila, sa wakas ibinababa ang kanilang mga panangga. Pumunot si Shin ng bato, gumawa ng nakakabaliw na kontrol sa mahika, at pinalutang ito sa ere. Talagang namangha ang lahat, tinawag niya itong lumulutang na mahika at sinubukang ipaliwanag kung paano ito gumagana. Pero gaya ng dati, walang nakaintindi sa kanyang teknikal na usapan. Tapos ginamit niya ang mahika sa kanyang sarili at nagsimulang lumutang. Dinagdagan niya ng mahika ng hangin at tuluyan ng lumipad paikot. Nakatayo lang doon ang lahat, gulat na gulat. Tuwang-tuwa si Shin sa kanyang eksperimento at sinabing naisip niya ito para labanan si Strom. At puro papuri si Cecilian, at nagmakaawa si May naturuan siya, pero pinutol agad ni Maria yon. Sinasabing hindi makakalipad si May nang nakadress maliban na lang kung gusto niyang ipakita sa lahat ang kanyang underwear. Nang gabing yun, sumama si Cecilian kay Shin nang sabihin ito sa kanyang mga lolo at lola ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Sabi ni Lola Meloda, kailangan muna nilang kausapin ang mga magulang ni Cecilian bago ito ipaalam sa publiko, at hiniling kay Cecilian na dalhin sila para makilala ang mga Claude. Pakiramdam ni Lola, dapat nilang sabihin ang totoo tungkol sa mahiwagang pinagmula ni Shin. Sa mansyon ng mga Claude, malugod silang tinanggap. Ibinunyag ni na Lola at Merlin kung paano nila natagpuan si Shin, at na hindi talaga siya nila kadugo. Sinabi niya na maiintindihan niya kung gusto nilang bawiin ang kasunduan sa kasal. Ang sagot ni Cecil, ang dahilan kung bakit nila sinang-ayunan ay dahil sa kung sino si Shin bilang tao, hindi ang kanyang pinanggalingan. Sinabi niya na dahil pinahahalagahan ni Shin si Cecilian at palaging pinuprotektahan siya, humihingi ng paumanhin si Lola dahil sa hindi pagkaunawa. Ipinagtatapat ni Cecilian ang kanyang pag-ibig kay Shin, at nagpapasalamat si Shin sa lahat, nangangako na palaging aalagaan si Cecilian. Kinabukasan, sinusukat na sa team ang kanilang mga enchanted combat uniform na galing kay Shin. Ipinaliwanag niya ang lahat ng magagandang enchantment at ibinunyag na lalaban sila sa isang mapanganib na demonyo na hindi nila inaakalang handa sila, ngunit tiniyak ni Shin na kaya nila, lalo na sa bagong gamit. Dumating si Ellie kasama si Mai, na nagdadabog dahil gusto niyang sumama sa misyon. Binigyan siya ni Shin ng isa sa kanyang mga imbensyon, isang kagamitan para makipag-ugnayan para malibang siya. Ang lahat, akala niya ay astig, pero pinapagalitan ni Lola si Shin sa paggawa ng teknolohiya na maaaring magdulot ng alitan sa ibang bansa. Umalis ang grupo at agad nilang naramdaman ang presensya ng isang napakalaking demonyo, isang malaking nilalang na leon. Inilatag ni Shin ang plano ng laban at tinapak sa ulo si Cecilian para sa kanyang naiambag, na ikinapula ng kanyang pisngi. Pinili niya sina Julius, Yuri, Mark, Cecilian, at Olivia na unang lumaban. Nag-aalala si August dahil mas mahusay sila sa suporta kaysa sa pag-atake, pero tiwala si Shin sa kanyang estratehiya mula sa malayo laban sa mabagal na demonyo. Lubusan nilang winasak ang demonyo nang walang bakas. Hindi sila makapaniwala na nagawa nila yon. Pagkatapos ay sinabi ni Shin sa iba pang anim, Tony, Thor, Alice, Lynn, Maria, at August, para bawat isa'y magpabagsak ng nakapipinsalang demonyo ng mag-isa. Nakahanap silang lahat ng mga demonyo at pinabagsak agad sila na parang wala lang.
Pagkatapos magsanay, lahat ay nagpapalakas ng loob sa isa't isa, lalo na kay Tony dahil sa kung paano niya ginamit ang vibration sword ni Shin. Sobrang proud si Shin sa kanyang team. Sinimulan ni August na tuksuhin si Shin tungkol sa nalalapit niyang engagement party kay Cecilian. Nang gabing yun, nagbibihis si Shin para sa party nang bumukas ang pinto at pumasok si Cecilian na napakaganda. Lubos na nabighani si Shin. Nagbigay sila ng mga papuri sa isa't isa at natigil sa pagtitigan hanggang sa sumingit si Eileen. Sinasabi na oras na ng seremonya. Naglalakad sina Shin at Cecilian sa aisle na magkahawak kamay habang naghihiyawan ang lahat. Pinangununahan ni Haring Desyum ang seremonya at nagbigay ng toast habang itinataas ng lahat ang kanilang baso para sa masayang mag-asawa. Kinabukasan, bumalik ang team sa ilang para ipagpatuloy ang pagsasanay. Lumilipad sila ng masaya habang pinapanood sila nina May, Ellie, at Shin. Binigyan ni Shin ng mahika ang kanilang mga uniforme para lumutang dahil hindi nila kaya ito mag-isa. Kaya lang nilang kontrolin ang kanilang mahika ng hangin para gumalaw gamit ang mahika ng paglutang ni Shin. Habang pinapanood sila ni Shin ng may pagmamalaki, sinabi ni May na gusto rin niyang lumipad. Itinaas niya ang kanyang damit at ipinakita ang shorts sa ilalim. Ang damit, sinasabing handa na siyang lumipad. Si Ellie ay galit na galit at sinasabi sa kanya na ibaba ang kanyang damit at tumigil sa pag-uugaling hindi pambabae. Tinawag sila pabalik ni Shin gamit ang isa pang pinagandang imbensyon ng komunikasyon niya. Tumigil silang lahat saglit habang pinag-uusapan nila ang seremonya ng pagtatalaga kay August na malapit na. Okay guys, so balik tayo sa Imperial Castle. Si Strom ay nakikipag-usap sa kanyang mga alipores, sina Miria at Zest. Sinasabi nila sa kanya na ang huling bayan sa imperyo ay bumagsak na. Ang ginawa ni Strom ay talagang hindi tama. Pinaputol niya kay Zest at sa mga demonoid ang pagkain sa mga ordinaryong tao habang hinahayaan ang lahat ng mayayamang maharlika na kumain ng kahit anong gusto nila. Dahil dito, nagalit ang lahat. At nang maghimagsik ang mga nagugutom na tao, ginawa silang demonyo ni Strom at pinatay nila ang lahat ng mayayamang maharlika. Tila nag-aalala si Miria at nagtataka kung bakit galit na galit si Strom sa mga maharlika. Pagkatapos, sa bulwagan ng imperial na trono, tinipon ni Strom ang lahat ng mga demonyoid at pinasalamatan sila sa pagtulong na pabagsakin ang imperyo. At pagkatapos ay nagbitiw siya ng isang malaking revelasyon. Sinabi niya sa kanila na ang pagpapatalsik sa imperyo ang tanging layunin niya, at ngayong nagawa na niya ito, wala na siyang ibang gusto. Galit na galit ang mga demonyoid at sinabi sa kanya na kailangan nilang magpatuloy hanggang masakop nila ang buong mundo. Ngunit sinabi lang ni Strom na, ayaw niya, masyadong maraming trabaho yon, at sinabi niya sa kanila na malaya silang umalis at gawin ang anumang gusto nila. Karamihan sa mga demonyoid ay nag-walk out, at sinabi ni Strom kay Zest na hayaan na lang sila. Doon nagtanong si Miria kay Strom kung bakit niya galit na galit sa imperyo, at nagsimula siyang magkwento ng kanyang pinagdaanan. At 2 taon na ang nakalipas, sa teritoryo ng Stradius, si Strom ay isang lalaki na nagngangalang Oliver von Stradius, isang napakabait na tao na nagtatrabaho sa mga bukid kasama ang kanyang mga kababayan at namuhay na parang ordinaryong tao. At umuunlad ang kanyang bayan dahil napakabuti niya sa mga karaniwang tao, kaya maraming tao ang lumipat doon. Pinakitunguhan ni Olivera ng maayos ang mga karaniwang tao, dahil noong bata pa siya, lumaki siyang nakikita ang mga walang kapangyarihang tao na walang-wala habang ang mga maharlika ay mayroon ng lahat. Ngunit pagkatapos ay bumisita siya sa kaharian ng Earlseed, kung saan walang pang-aalipin. At lahat ay namuhay ng maayos, na nagpa-realize sa kanya na ganoon dapat ang imperyo. Si Olivera ay namumuhay ng masaya sa palasyo ng Stradius Ducal kasama ang kanyang buntis na asawa, si Arya, at sila ay sobrang masaya. Ngunit sa palasyo ng Richmond Ducal, may ilang masasamang tao tulad ni Harold von Richmond, na naging emperor ng Blesphia, ang nagbabalak kasama ang iba pang mga maharlika na pabagsakin si Olivera. Naglagay sila ng bitag gamit ang mga pagbabago sa patakaran para akitin siya sa kabisera, nang makatanggap si Olivera ng sulat na nagsasabing gusto nilang matuto mula sa kanya tungkol sa mas magandang pagtrato sa mga ordinaryong mamamayan. Masaya siyang pumayag na makipagkita sa kanila, kahit na nag-aalala ang kanyang asawa. Habang wala si Olivera, nagsimulang mawala ang mga kababaihan. Sa teritoryo ng Stradius,
Nagpadala ang masasamang nobleng ito ng isang huwad na pulis para magpakalat ng mga alingas-ngas na si Oliveira ang nasa likod ng lahat at nagbebenta ng mga ordinaryong tao bilang alipin. At kumalat ang mga alingas-ngas ng napakabilis. Pagkatapos ng 2 buwan sa kabisera, nagpasyang umuwi si Oliveira, kaya nagdesisyon si Harold na kailangan nilang tapusin ang kanilang plano bago siya makabalik. Umupa ang huwad na pulis ng ilang ordinaryong tao para tumulong na hulihin ang kidnapper. Nagpanggap ng isang kidnapping na may sagisag ng pamilya ni Oliveira sa karwaheng nagdadala sa mga babaeng binihag. Nang kumalat ang balita na natagpuan ang mga biktima sa karwahe ni Oliveira, nagalit ang mga ordinaryong tao. Sa hindi nila pagkaalam na sila ay ginagamit, nagmarcha sila sa dukol ng Stradius Palasyo, sinunog ito, at pinatay si Arya, ang asawa ni Oliveira. Pag-uwi ni Oliveira at nakita ang kanyang asawa na patay at nasusunog ang kanyang bahay, tinanong niya ang mga tao kung ano ang nangyari. Pagkatapos nilang sabihin ang lahat, sinabi ni Oliveira na hindi hihingi ng tulong ang mga pulis sa mga ordinaryong tao para magdakip, at hindi siya magiging ganoon katanga para ilagay ang mga dinukot sa karwahe na may pangalan niya. Biglang napagtanto ng mga tao na sila ay nalinlang at nagmakaawa ng kapatawaran, ngunit huli na ang lahat. Nawala ang kontrol ni Oliveira at nagsimulang maging demonyo. Gumawa siya ng malaking pagsabog na lubusang sumira sa bayan at sumumpa na sisirain ang imperyo, mga maharlika, at lahat ng karaniwang tao dahil sa kanilang ginawa. Pabalik sa kasalukuyan, pagkatapos marinig ang kwento ni Strom, nag-usap sina Zest at isang binatang nagngangalang Lawrence tungkol dito. Sabi ni Lawrence, may punto ang ginawa ni Strom sa imperyo, at sinabi ni Zest na kailangan nilang humanap ng bagong layunin para kay Strom. Inutusan niya si Lawrence na magpanggap na isa sa mga demonyong umalis, at hikayatin silang atakihin ang kaharian ng Swede, na malapit sa mga hangganan ni Earl Sheed. Ang plano ay kapag lumitaw ang mga demonyo sa Swede, magpapakita si Shin Wolfhard, at baka bigyan ito si Strom ng bagong dahilan. Nangako si Lawrence na ilalabas si Shin. Samantala sa Earl Sheed, malaking araw ni Prinsipe August sa pagiging koro ng prinsipe. Lumabas siya na talagang napakaganda sa kanyang kasuotang panghari, at lahat ay labis na humanga. Lumuluhod si August sa harap ng kanyang amang si Haring Dizium, ngunit habang binabasa ng hari ang panunumpa, isang mensahero ang sumugod na sumisigaw na sinalakay ng mga demonyo ang kaharian ng Swede. Nagpanik ang mga tao, iniisip na baka sila na ang susunod, ngunit pinakalma ni August ang lahat. Sinasabi sa kanila na wala silang dapat ikatakot dahil mayroon silang mga mangangaso ng demonyo. Tinawag niya si Shin sa harap at tiniyak sa lahat na magkasama silang pupunta sa Swede at tatalunin ang mga demonyo. Tinapos ni August ang kanyang talumpati, padamdaming hinayla ang kanyang kapa upang ipakita ang kanyang uniforme sa labanan, at ginawa rin ng iba ang pareho. Sinabi niya kay Shin na may sabihin sa mga tao at magpakitang gilas para mapagan ang loob ng lahat, at saka mag-isip ng pangalan para sa kanilang grupo. Nagbigay ng talumpati si Shin, pero paulit-ulit siyang tumitigil dahil wala siyang maisip na pangalan. Sa huli, sinabi niya sa mga tao na huwag silang mag-alala dahil pupuksain ng mga pinakamagaling na salamangkero ang mga demonoid. Naghiyawan ang mga tao sa tuwa, bagamat silin lang sa grupo ang nagustuhan ng bagong pangalan. Para sa kanilang malaking pagtatapos, binigyan ni Shin ng mahika ang kanilang mga gamit para lumutang, at ang grupo ay umangat sa hangin habang nagkakagulo ang mga tao, pagkatapos ay lumipad sila sa utos ni Shin. Kaya tignan mo ito, doon sa kaharian ng Swede, nagpapanik ang mga sundalo nang matanggap nila ang senyales na umaatake ang mga demonoid. Nagmamadali silang kumilos, habang daan-daang demonoid ang sumusugod sa pader ng syudad. At sinusubukan ng mga demonyo na sumugod. Pero ang mga salamangkero ni Swede ay nagtayo ng napakalakas na mahikang harang gamit ang gamit na binasbasan ni Shin, at ang mga sundalo ay humingi ng tulong mula sa hid ni Earl. Pero lahat ay nag-aalala dahil aabuti ng ilang araw bago makarating doon ang mensahe. Samantala, sina Shin at ang kanyang grupo ay lumilipad papuntang Swede, nagtatalo tungkol sa corny na pangalan na pinili niya para sa kanila, ang pinakamahuhusay na salamangkero. Pagdating nila sa hangganan, inilatag ni Shin ang kanilang plano ng laban. Sinabi ni Olivia kay Mark na babantayan niya ito at nakiusap na huwag itong gagawa ng anumang katangahan, na ikinadama ni na Alice at Maria na napag-iwanan sila. Tapos sumingit sina Thor at Julius na nagmamayabang tungkol sa pagiging engaged din nila, na nagpuyos kay Maria.
Bumalik sa Swede, talagang gulo-gulo na. Sinira ng mga demonyo ang mga pader at winawasak nila ang lahat. Papaslangin na sana ng dalawang demonyo ang babae at anak niya, nang biglang sumulpot si Shin at pinabagsak ang isa. Susubukan sana ng pangalawang demonyo, pero pinasabog siya ni Shin sa isang tira lang. Sinabi ni Shin at Thor sa babae na dumating sila bilang tulong mula sa Earl's Head at dinala siya sa ligtas na lugar. Nagbigay ng napakagandang talumpati si August sa mga tao ng Swede, nangangakong palalayasin nila ang lahat ng mga demonyo. Binabalaan din niya ang mga demonyo na umalis na o harapin ang galit ni Shin. Naghiyawan ang lahat sa tuwa. Sinabi ni Shin kay Sisilayon na magpaiwan at tulungan ang mga sugatan, at sinabi niya kay Shin na mag-ingat bago tumatakbo palayo. Nagtatago si Lawrence at sinusubukang alamin kung gaano talaga kalakas si Shin. Nagsama si Alice at Lynn para manghuli ng mga demonyo at nakahanap ng isa na tinawag silang mga bata. Susugod sana si Alice na padalos-dalos, pero pinigilan siya ni Lynn, sinasabihan siyang kumalma dahil baka sumable siya. Nangako si Alice na magtitimpi, pero paglingon niya, tinapos na ni Lynn ang demonyo. Tapos may narinig silang sumisigaw at tumakbo para tulungan ang kawal. Sinubukan siyang pasabugin ng isang demonyo, pero hinarang ito ng mga babae gamit ang mga harang ng mahika. Tinawag ulit sila ng demonyo na mga bata, at nawala ng pasensya si Alice, sinunog siya gamit ang isang nagliliyab na bola. Sinubukan nilang tulungan ang sugatang kawal na makapunta kay Sisilayon, pero nahihiya siya. At humiwalay, patuloy pa rin sa pagsulong ang mga demonyo, at pinapatay ang mga kawal sa kaliwat kanan. Si Thor at Julius ay nagtulungan laban sa isa, tinatamaan ang hita at leeg nito. Nagtanong si Thor kung bakit nagiging demonyo ang mga ordinaryong tao mula sa imperyo, at ang naghihingalong demonyo ay nagdabog tungkol sa kung paano sila ginutom at inagaw lahat ng mga maharlika, at walang itinira sa kanila kundi galit. Tinapos ni Julius ang buhay nito at nanumpa na wawakasan silang lahat. Dalawang demonyo ang nagpapakasaya matapos pumatay ng mga kawal nang nagyelo ni Yuri ang isa gamit ang mahika ng yelo. Sinubukan siyang atakihin ng pangalawa, ngunit tinaga siya ni Tony sa isang bagsak. Doon sa himpilan ng tulong, sinubukan ng dalawang demonyo na gumawa ng gulo pero nakasalubong nila si Mark at Olivia. Sumugod ang isa kay Mark, pero binagsakan siya ni Olivia ng malaking bato. Nung susugod yung isa pa kay Olivia, sinunog siya ni Mark hanggang sa naging abo. Yung isa sa kanila bumangon pa rin, pero pinagsabugan sila ni Mark at Olivia, pero sa loob, pinapagaling ni Sisilayon ang lahat at nagbibigay ng utos na parang hari. Sinusugod ni Shin ang napakaraming demonoid ng mag-isa. Talagang hinahamon niya silang lumapit sa kanya, at nagugupo sila. Patuloy na nanunood si Lawrence mula sa dilim, namamangha, nagtataka kung saan nanggagaling ang nakakabaliw na kapangyarihan ni Shin. Naaalala niya yung sinabi ni Strom tungkol kay Shin, at iniisip niya kung may kahinaan ba talaga yung tao na yun. Natatapos na sina August at Maria nang dumating itong si Fabro, ang pinuno ng demonoid, na nagmamayabang. Basura, nagbabanta siya na pupugutan niya ng ulo si August at tatakbuhan ng mga pinakamagagaling na salamangkero. Tinatanong ni August kung siya ba ang pinuno, at nang sumagot si Fabro ng oo, nangako si August na tatapusin siya. Palihim na umatake si Alice gamit ang pagsabog, pero hindi man lang natinag si Fabro. Nagpalitan sila ng masasakit na salita hanggang sa sumugod si Fabro at tinamaan si Alice ng buong lakas niya, pero hindi man lang niya naramdaman. Ipinagmamalaki ni Alice ang kanyang engkantadong uniforme, pero bigla siyang hinawakan ni Fabro sa kanyang palso at ibinato siya sa pader na gumuho sa kanya. Sinigaw ni August ang kanyang pangalan, pero bumangon si Alice mula sa mga guho na parang isang matapang na pinuno. Napagtanto ni Fabro na ang kanyang uniforme ay pinagalingan ng mahika at nagpas siyang targetin ang kanyang mukha sa halip. Pinaputukan ni Alice si Fabro ng dalawang malalaking pagsabog, pero walang nangyari. Napansin ni August na gumagamit siya ng ninakaw na gamit pang mahika na may pananggalang ni Shin. Ipinagmayabang ni Fabro na kinuha niya ito mula sa isang patay na sundalo. Ibinuhos ni na Alice at August ang lahat ng kanilang lakas, binabayo siya ng lahat ng kanilang makakaya. Nabasag ang pananggalang at naiwang walang proteksyon si Fabro. Habang ginagambala siya ni Alice, umatake si August mula sa likod at bumutes sa dibdib niya. Nagpasalamat si August kay Maria sa suporta,
at masaya niyang kinilala ang pagsasanay ni Shin at Merlin. Tinitingnan ang mga labi ng gamit pang mahika, nakaramdam ng lungkot si August para sa mga karaniwang tao ng imperyo, naging parang demonyo, sinasabing baka mas maganda pa sana ang buhay nila kung ipinanganak sila sa Earl's Hide. Ang hari ng Sweden ay nagpapalamig kasama sina Merlin at Granny Melioda, relieved na tapos na ang labanan. Sabi ni Merlin at Granny, hindi na nga raw nila kailangang sumali, dahil maayos na naresolba ang sitwasyon. Kinakausap ni Lawrence ang sarili niya, gulat na lahat ng pinakamagagaling na mago ay kasing lakas ni Shin, sa labas ng mga pader. Napagtanto ni Zest na minamaliit niya ng sobra ang kapangyarihan ni Shin, at hinihiling kay Maria na tulungan si Lawrence at ang natitirang mga demonyo na umatras. Nang akala ng lahat ay tapos na, boom, pumutok ang tarangkahan at nagliyab, at lumabas si Maria mula sa apoy na galit na galit. Patuloy ang pagdating ng mga sugatan sa himpilan ng tulong, at todo kayod si Sisilayon sa pagpapagaling sa lahat, pero lubha na siyang nanghihina. Nang sa wakas akala niya ay makapagpapahinga na siya, sumugod itong desperadang babae na nagmamakaawang iligtas ni Sisilayon ang kanyang asawa na malubha ang kalagayan, dumuruwal ng dugo. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Sisilayon at ginamit ang kanyang panggamot na mahika. Samantala, nagwawala si Maria habang nararamdaman ni Shin ang kakaibang mahika nito. Sinusubukan niyang puksain ang mas maraming sundalo nang biglang dumating sina Alice at Lin na may mahikang harang upang protektahan sila. Hinarap ni Shin at Lin si Maria, at agad nilang napagtanto na mas malakas ito. Akala ni Alice ay naipit na niya si Maria, pero biglang sinalakay ni Maria si Alice mula sa likod. Bumagsak si Alice ng malakas, ngunit buti na lang, nasalo ng kanyang uniforme ang malaking bahagi ng impact. Habang patuloy na binabayo ni Lin at Alice si Maria ng mga atake, gumawa siya ng paraan at hinawakan si Alice, pinigilan ang mga braso nito sa likod para hindi siya makagalaw. Sinabihan ni Lawrence ang natitirang mga demonoid na umurong nang makita niyang bumalik si Zest, ngunit ayaw umalis ng mga matitigas ang ulo na demon na ito. Malaking pagkakamali, pinauulan sila ni Shin ng mga asul na apoy, at sa wakas ay nakuha nila ang mensahe at tumakbo palayo. Habang nagmamadali silang umaakyat sa mga pader, sabi ni Shin, hindi ngayon, at patuloy silang pinapaputukan ng apoy, na tumatama sa marami sa tuktok ng pader. Nang may ilan, lumundag ang mga demonyo sa ibabaw ng mga sundalo sa pader, muntik na silang tamaan ni Shin, pero napigilan niya ang kanyang mahika sa tamang oras. Tapos boom, isang pagsabog sa ibang lugar ang umagaw sa atensyon ni Shin. Nakita ni Yuri at Tony na hawak ni Maria si Alice at sumugod para tumulong. Naghagis ng bowl ang apoy si Yuri kay Maria, pero matalino ito at itinapon si Alice sa daan ng apoy. Nagawa ni Alice na protektahan ang sarili niya gamit ang mahika ng harang, pero bumangga siya kay Yuri, kaya pareho silang bumagsak sa lupa. Pinatulog ni Maria si Tony sa isang sipa, kaya bumangga siya sa pader. Habang susugod si Maria kay Tony, naglagay ng harang si Alice para protektahan siya pero nag-iwan sa sarili na walang proteksyon. Sakay sa pagkakataon si Maria at itinulak si Alice sa isang bato, na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Nang malapit nang tapusin ni Maria si Yuri, may boses na pumihil sa kanya, si Shin pala. Pagtingin ni Shin sa mga kaibigan niyang bagbog, nagalit siya. Nagbabala si Lin na matapang si Maria, pero tiniyak niya na kaya niya ito at sinabihan si Yuri na alagaan ang iba. Nagsimula ang laban. Sinalakay ni Maria si Shin, pero hinarang niya ito gamit ang dalawang harang na ikinagulat niya. Muntik na niya itong hiwain gamit ang kanyang vibration sword, pero nagawa lamang niyang mapunit ang kanyang damit. Napagtanto ni Maria na kung hindi siya gumalaw ng mabilis, totohanan na sana ang paghiwa ni Shin sa kanya. Walang biro, dumating si August at ang iba pa bilang suporta, at nakita ni Maria ang kanyang pagkakataong tumakas. Sinubukan silang babalaan ni Shin, pero huli na ang lahat. Sumugod si Lawrence at ikinulong sila gamit ang matutulis na salamin. Nagpakawala si Maria ng mga bowl ang may sumasabog na mahika sa kanila, pero gumawa si Shin ng malaking harang para protektahan ang lahat. Nang hamupa ang alikabok, wala na sina Maria at Lawrence, pero buti na lang at okay ang lahat. Pinag-usapan ng grupo si Maria, at nagpahayag ng ginhawa si Shin na hindi sumipot si Strom dahil tiyak na talo sila. Nag-aalala rin siya tungkol kay Cecilian. Sinabi ni August sa lahat na maging alerto sa iba pang demonyo.
Habang umaatras ang mga demonyo, sinabi ni Maria kay Lawrence na pinadala siya ni Zest para tulungan sila. Takas. Galit na galit si Lawrence. Ang dami nilang nawalang demonoid at minamaliit nila si Shin at ang mga pinakamagaling na salamangkero. Nakakakilabot, pinapanood ni Strom mula sa malayo ang pag-atras nila, na parang nagkaroon ng panibagong lakas dahil sa pagdating ni Shin. Nagmamadaling pumunta sina Shin at August sa istasyon ng pagamutan para tignan si Cecilian. Nakasalubong nila si Mark at Olivia, na siyang nagprotekta sa lugar mula sa mga atake ng mga demonyo kanina. Sinabi ni August sa kanila na tawagan ang iba pang miyembro ng grupo para tumulong sa pagpapagaling. Sa loob, desperado pa ring sinusubukan ni Cecilian na iligtas yung sugatang lalaki kanina. Nang walang gumana, nagsimula siyang punitin ang kanyang uniforme habang umiiyak, iniisip na baka makatulong ang mahika nito. Bago pa siya tuluyang maghubad, sumulpot si Shin sa likod niya at mabilis niyang isinusuot muli ang kanyang mga damit. Humihikbi siya na hindi niya ito kayang iligtas, ngunit nangako si Shin na gagawin niya ito. At sa kanyang panggagamot, inayos ni Shin ang lalaki sa lalong madaling panahon. Namamangha si August, natanto niya na hindi niya kayang pantayan ang kapangyarihan ni Shin. Nakakaramdam ng kawalan ng silbi si Cecilian, ngunit sinabi ni Shin na pinanatili ng kanyang mahika ang lalaki na buhay hanggang sa pagdating niya. Itinuro niya ang lahat ng taong nailigtas niya kanina, na nagsimulang tawagin siyang isang santo na labis niyang ikinatuwa. Sa kalaunan, pinag-usapan nina August at Haring Swede ang pag-atake ng mga demonoid at si Strom. Hindi mo-ari ni August kung bakit inatake ni Strom si Swede, ngunit binanggit niya na tinalo na siya ni Shin noon. Hinala niya na may mas malaking bagay na darating at nagmungkahi ng alyansa sa pagitan ng Earlshide at Swede. Sinabi ng hari na pag-iisipan niya ito, at binanggit ni August ang isang nalalapit na pagpupulong para pag-usapan ang alyansa. Sumang-ayon ang grupo na protektahan ang mundo ng sama-sama at gumamit ng mahika ng pintuan upang bumalik sa Earlshide. Sinalubong sila ng militar bilang mga bayani, at kumalat ang balita ng kanilang tagumpay sa Anman. Nilundag nina Ellie at may si August ng mga yakap, habang pinuri nina Desium, Merlin, at Granny Melida ang kanilang katapangan. Niyakap ni Ellie si August ng mahigpit kaya naipit si May sa pagitan ng kanyang malalaking dibdib, na hindi naiwasang komentuhan nina Alice at Lynn. Ipinagbigay alam ni August sa kanyang ama ang tungkol sa mga plano sa alyansa, at ipinagkatiwala ni Desium sa kanya ang pangangasiwa ng negosasyon sa ibang mga bansa. Si Shin ay nakakuha ng pahintulot mula sa kanyang mga lolo't lola para makasama si August sa paglalakbay. Nang gustong sumama nina Ellie at May, tumanggi si August, pero sinabi ni Shin na ayos lang dahil poprotektahan sila ng mga pinakamahusay na salamangkero. Pilit na pumayag si August, at nang gabing yun sa Empire Throne Room, pinagalitan ni Strom sina Zest, Maria, at Lawrence dahil hinabol nila si Shin kahit nagbabala na siya. Nagpaumanhin si Zest, pero natuwa pa nga si Strom, bagamat sinabi niyang dapat mas nagpersige sila para manalo. Lumalabas na perpekto ang plano ni Zest na gamitin si Shin bilang pain para ilabas si Strom. Tinanong ni Strom si Miria tungkol sa iba nilang plano, at sinabi niyang siya ay patuloy pa rin silang ginagawa. Kinabukasan, pinapante ni Desium sina August at ang pinakamahuhusay na salamangkero sa kanilang paglalakbay. Ginagamit ni Shin ang lumulutang na mahika para makalipad silang lahat. Karga ni August si Ellie sa kanyang mga bisig, at sinabi ni Ellie na parang mas masaya siya mula nang makilala si Shin habang sila'y lumilipad papalayo.